Nang hamunin ng dalawang estudyante mula sa Magic Academy ang isa't isa sa isang duelo, walang sinuman ang umasa sa ganitong resulta. Nagpakawala si Gray ng isang magical ether ball na 100 beses na mas malaki kaysa sa kanyang mga kalaban. Kung hindi nakialam ang professor, tuluyan sanang napahamak ang estudyante. Tinitigan niya si Gray, hindi niya maintindihan kung paano ito nagkaroon ng ganoong kapangyarihan. Wala pang estudyanteng nagtaglay ng ganitong kalakas na mahika. Ngunit ang totoo, si Gray ay isang regressor, at hindi siya dating ganito kalakas. Narito kung paano nagsimula ang kanyang kwento, ang huling laban sa pagitan ng pinakadakilang mga bayani ng sangkatauhan at ng kanilang demonyong kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natin susundan ang isang dakila at napakalakas na bayani. Sa halip, ang ating bida ay isa lamang ordinaryong kawal na ginagawa ang kanyang trabaho ng buong husay. Bilang isang hamak na kawal, isang ligaw na laser ang tumama sa kanyang dibdib, isang tama na napakalakas kaya hindi na siya nakapalag at hinayaan na lang itong tumagos sa kanya. At diyan nagtatapos ang kanyang kwento. Sa huling sandali niya, sinulyapan niya ang mga kasamahan niyang sundalo, patay at nakakalat sa larangan ng digmaan. At ang mga sinasabing pinakadakilang bayani, sila na may abala sa matinding laban kontra sa mortal na kaaway ng sangkatauhan, ang Liquidator. Kabilang sa mga bayani ang 4 na matatapang na mandirigma, bawat isa ay may natatanging katangian at kahangahangang kapangyarihan. At nariyan ang mga tulad ng ating bida, mga ordinaryong sundalo, na isinabak bilang mga pambala. Ang layunin nila, mamatay lang. Nakakaramdam siya ng pag-aawa sa sarili. Iniisip kung gaano kaliit ang nayambag niya sa digmaang ito. Kung sana ipinanganak siyang may talento. Ngunit gaano man kalakas ang mga bayaning iyon, wala rin silang laban. Hinihiwa sila ng Liquidator na parang mga pipino. Sa isang suntok lang, naglaho silang lahat. Nilalaro lang pala ng halimaw na yon ang kanyang biktima. Tuluyan ng naselyuhan ang kapalaran ng sangkatauhan. O, iyon ang akala ni Grayly. Dito niya naalala na ang puso niya ay ginutay-gutay na. Pero, hindi pa rin siya patay. Sa sumunod na sandali, nakatayo na siya sa gitna ng mga guho. Sa harap niya ang isang makapangyarihang nilalang na walang ibinibigay na konteksto sa nangyayari. Sabi ng misteryosong nilalang, gumaling na raw ang katawan ni Gray. Pero ang nakakabaliw, pinagaling niya ang sarili niya gamit ang kapangyarihang matagal nang nakatago sa kanya. Dagdag pa ng nilalang, mas malakas si Gray kaysa sa Liquidator ang walang pusong pumatay sa mga bayani. Pero hindi siya sigurado kung kaya ba ni Gray ang kapangyarihang iyon. Kaya, sa ngayon, ipinahiram ng entity sa ating bida ang bahagi ng kanyang sariling kapangyarihan. Sapat na para pabagsakin ang Liquidator. Sa tunay na mundo, napaliligiran agad ng mahiwagang enerhiya ang espada ni Gray. Ipinagkaloob ng makapangyarihang nilalang. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinubukan niya ang enerhiyang ito para malaman kung totoo ba ito o isa lang kayabangan. Lumalabas na malakas talaga ang kapangyarihang ito. Kaya naman pinuri pa ni Liquidator si Gray sa lakas nito. Pero hindi pa rin sapat. Sa pagsugod ni Gray para sa isa pang atake, bam, hati rin siya tulad ng iba. Bumulwak ang dugo mula sa katawan niyang nahati. At ang Liquidator, nakapagtataka man, ay pinuri siyang muli. Siya ang unang taong nagtulak sa Liquidator ng husto, kaya kinailangan nitong ibigay ang lahat. Ngunit may isa pang sorpresa, para sa Liquidator hindi pa tapos si Gray. Ang itim na enerhiyang iyon ang nagpapalakas sa kanya. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, na nawala kanina lang, ay nabuo na ulit. Gawa sa purong itim na enerhiya. Todo bigay na si Bro. Black Clover mode gamit ang kanyang napakalaking espada. Alagang kahanga-hanga. Akalain mong may makakapagpatinag sa Liquidator. Wala nang ibang maisip ang kalaban kundi ang itayo ang panangganyang honeycomb para protektahan ang sarili niya. Hindi na mukhang tao si Gray. Bumagsak siya kasama ang kanyang napakalaking talim at ang impact ay nagpadala ng literal na shockwaves sa hangin. Ang kalasag ay nagkadurog-durog at si MR mayabang ay napasubsob sa lupa dahil sa lakas ng pagtama. Ngayon, iniisip na ng kumag kung tao ba talaga ang kaniyang kalaban o kung buhay pa ba si Gray. Samantala, tinatanong din iyan ng ating bida sa kanyang sarili. Pero sa ngayon, ang laban lang ang mahalaga at matigas talaga ang kalaban na to. Pero determinado rin ang bida natin na kalkulahin at pabagsakin siya. Hindi siya titigil hanggat hindi nabubura ang banta na ito. Muli siyang sumugod, at dumugo ng gintong dugo ang lalaking ito. Bilang tugon, nagpakawala ang halimaw ng kakaibang jutsu, at sumulpot ang mga pakpak ng langit. Mukhang ginugulo niya ang mismong oras. Nagpalit ang araw sa gabi, at ang buwan ay sumisikat na parang spotlight mula sa mga Diyos. Talagang kahanga-hanga, at inaamin ito ni Gray. Pero hindi sapat para mawala ang kumbiyansa niya. Todo bigay siya, at umatake agad sa lig ng Liquidator. Pero nakakagulat, hindi tumagos ang espada. May kakaibang pananggana naman sa paligid niya. Tapos nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Sa loob daw ng tunay na dimensyon ng takip silim, walang makakasakit sa kanya. O, yan ang sinasabi ng kumag na to. Sinabi niya kay Gray na tumingala sa langit para makita kung gaano siya kalala. Tumingala naman si Gray dahil sa kuryosidad at nakita ang isang nakakasilaw na bagay na parang bituin na nagliliwanag ng matindi. At boom, bumagsak ang bagay na yon na parang meteor at nilipol si Gray. Nagtagumpay ang Liquidator. Nakatingin sa bunganga na iniwan nito. Pero salamat na lang, sumulpot ulit ang misteryosong nilalang na yon para ibalik ang lahat at ipadala ang bida natin sa nakaraan na may isang misyon, ang iligtas ang mundo. At ang pangalan ng misteryosong lalaki ay Kronos. Malinaw na may nakaraan sila ng Liquidator. Pero walang nagsasabi kung ano iyon. At ayon, balik tayo sa bida natin, na nagmulat ng mga mata sa isang payapang berdeng kapitbahayan pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Tahimik, kalmado, at talaga namang napakagandang pagmasdan. Napagalaman niyang nasa hometown pala siya, sa Renato Village. Hindi lang basta hometown, kundi ang bersyon nito sa nakaraan. Halos 15 taon na siyang bumalik sa nakaraan. Mukhang tinupad ni Kronos ang kanyang pangako. Ipinadala si Gray pabalik sa nakaraan, para sa huling pagtatangka na iligtas ang mundo. Bigla, may matinding sakit na gumapang sa kanyang kamay. Nang tingnan niya ang kanyang kamay, napansin niya ang mga sugat at benda na nakapalibot sa kanyang pulso. Ngayon naisip niya,
Ito ang panahon sa kanyang buhay kung kailan isa siyang punching bag para kay Belder at sa kanyang mga kasamahan. Pero sa bagong pagkakataong ito, nakakahiya naman kung magpapabuli pa rin siya. Pero imposible rin namang labanan niya sila ng harapan. Malayo ang agwat ni Bro sa kanila. Sa totoo lang, parang panaginip na lang ang talunin ang likidator. Kailangan niyang malaman kung paano haharapin ang mga bully na ito. O kaya'y muli na naman siyang magdurusa. Mukhang walang pahinga si Bro. O meron kaya? Nagkataon pa yatang nakasalubong niya ang mga gagong kinatatakutan niya. Siyempre, si Belder at ang mga alipors niya. Dahil nababagot na sila, hinahanap nila ang ating bida. Sabik na ipagpatuloy ang kanilang tradisyon ng pambubuli, na tila relihiyon na nila, binato nila ng ekstrang espada ang kanyang paanan, inuutusan siyang pulutin ito. Nakatitig lang ang ating bida sa espada, walang kamalay-malay. Hindi pa rin niya matanto ang pakay ng mga ito. 15 taon na rin kasi ang nakalipas, kaya medyo malabo na ang mga alaala. Samantala, ipinapalagay ni Belder na nagkukunwari lang si Gray. Kaya naman, magiliw niya itong pinaalalahanan tungkol sa kanilang mga dating biruan. Dahil dito, agad na sinubukan ni Gray na itaboy ang mga ito sa pamamagitan ng pagturo sa kanyang sugatang kamay. Nagpapasalamat siya sa imbitasyon. Ngunit sa kasamang palad, hindi siya makasali dahil hindi pa gumagaling ang kanyang sugat. Mukhang hindi siya tatantanan ng mga ito hanggat hindi siya lumalaban. Tinitiyak pa nila na mapurol ang mga espada, kaya halos walang sansang masaktan. Pero pakiramdam ni Gray, possible pa ring masugatan. Gaano man kapurol ang talim, isa pa rin itong piraso ng bakal. Isang maling tama sa maling lugar, diretso ka na sa langit. May punto siya. Isang mahinang tapik lang sa bayag, mapapahiga ka na sa sakit. Pero tila hindi maintindihan ng mga ito ang lohika sa mga sinabi ni Gray. Pumwesto si Belder, handang sumugod. Ayaw niyang naririnig ang hindi mula kay Gray, kaya sumugod siya rito na parang toro para simulan ang duelo. Nakakatawa para kay Gray na tawagin itong ensayo, pero sumugod na parang galis sa nanay niya. Doon naalala ni Gray ang sinabi sa kanya ng isang dating doktor ng militar. Ang dahilan kung bakit hindi umunlad ang kanyang paghawak ng espada ay dahil sa isang pinsala noong bata pa siya. Ngayon niya lang napagtanto, marahil ito ang pinsalang bumago sa kanyang buhay at pumilit sa kanya na mamuhay ng miserable. Sumugod si Belder gamit ang kanyang espada, pero mabilis na nakailag si Gray. Kahit siya mismo ay nagulat na nagawa niya iyon. Samantala, napapangiwi si Belder sa inis dahil sa liksing ipinapakita nito. Muli siyang sumugod, na muling naiwasan ng ating bida. Maging ang mabilis na atake sa kanyang mga paa ay madali ring naiwasan. Alagang kinipilit ng lalaking ito na matamaan ang ating bida. Isa siyang uhaw sa dugong lalaki na determinado pabagsakin ang kalaban. Pero nakakaluso si Gray na parang ninja na nakakokaine. Akala ni Gray mabagal lang si Belder, pero napagtanto niyang hindi si Belder ang bumagal, kundi siya ang bumilis. Hindi rin maitatanggi ng mga tauhan ni Belder ang kanilang nakikita, parang ibang tao na si Gray. Bagama hindi na niya katawan noon ang mayroon siya, nasa kanya pa rin ang mga alaala ng bawat laban na kanyang hinara. Sa lahat ng karanasang nakamapa sa kanyang ulo, halos naka-autopilot na ang kanyang katawan. Halos hindi na niya kailangang umiwas sa mga atake. Saka hinawakan ni Gray ang espada para ituloy ang kunwari laban, na hindi na mukhang kunwari. Nalulunod si Belder sa kanyang ego, desperadong durugin si Gray sa ilalim ng kanyang mapurol na espada. Pero sumobra na siya. Sa unang pagkakataon, iniwasiwas niya ang kanyang espada. Sa biglang paghampas ng kanyang malakas na swing, sumakit ng matindi ang kamay ni Belder. Ipinapakita lang nito kung gaano kalunos-lunos si Belder. Kung tutuusin, pakiramdam ni Gray na siya ang talunan dito, nakikipagbakbakan sa isang napakahina. Ngunit naniniwala rin siya na hindi karapat-dapat si Belder sa kahit anong awa. Siya ang walang kwentang nambuli kay Gray, kumuha ng kinabukasan niya, at nagdulot ng lahat ng pagdurusa. Kaya sa lahat ng paggalang, ipapatikim ni Gray kay Belder ang sarili niyang gamot sa sumunod na tira. Walang kahirap-hirap niyang tinanggal ang espada sa kamay ni Belder. Habang napapahiya si Belder, napagtanto ni Gray na masahol pa pala ang lalaking ito sa inaakala niya. Sinamantala niya ang pagkakataon para sumuntok, at kinutya ang kawalan ng kakayahan ni Belder sa espada. Sa isang suntok lang, lumipad ang espada ni Belder. Pero hindi naman malaking problema ang pagiging walang armas. Tutal, si Belder ang nagpumilit na ligtas gamitin ang mga patalim na ito sa laban. Nababaliw na si Gray. Sa sobrang bilis ng paghampas ng espada, nahiwa nito ang balat ni Belder, kaya't bumulwak ang dugo. Nang mapagtanto ang sitwasyon, nanghina ang mga tuhod ni Belder at napaluhod siya. Teka muna, akala ni Gray mapurol na patalim ang gamit niya. Bakit dumudugo ang isang to? Nang tingnan niya ang kanyang talim para kumpirmahin, nalaman niyang mapurol nga ito. Kung matalas na espada ito, baka patay na ang lalaking ito. Ngayon, huwag tayong magpabalaot sa sitwasyon. Iwinasiwas ni Gray ang patalim ng eksakto. Tumalsik ang ilang ngipin at dumugo ang ilong ni Belder. Nangingibabaw ang ating bida sa walang hiyang ito. Binibigyan siya ng takot na habambuhay. Nakakatuwa talagang makita ang mga mayayabang na nagiging mga iyakin. Mukhang sapat na ito para mapababa ang loob ni Belder habang buhay. Aba, mukhang napasobra yata ako ng salita. Hindi pa rin natuto ang isang to. Inutusan niya ang mga tauhan niya na sugurin ang bida at gulpihin hanggang sa maging miserable. Nag-alangan ang mga gons na sumugod sa di malamang dahilan. Iminungkahi ng isa na sabay-sabay silang umatake. Para malupig si Gray, agad namang sumugod ang tatlo at pinalibutan siya. Pero kalmado lang si Gray. Kung gusto talaga nilang matupad ang kanilang hiling na mamatay, handang-handa siya. Sabay-sabay silang sumugod para tapusin na si Gray. Sa una, naawa pa si Gray sa mga hampas lupang ito at balak pa sana silang patawarin. Pero mukhang hindi sila titigil hanggat hindi sila nadadala sa leksyon. Kaya binibigyan niya ang mga basurang duwendeng ito ng nararapat sa kanila. Di nagtagal, namamaga ang mga mukha nila na parang puwet ng baboon matapos ang isang walang awang face massage. Muli, katawa-tawa para kay Gray na ang mga umiiyak na emoji na ito na nasa anyong tao ay dating bangungot niya. Naalala niya na ang grupong ito ay kasalukuyang mga estudyante ng dojo ng Sarya. Inamin ni Belder na estudyante sila ng dojo na iyon.
Bagamat hindi na sila dumadalaw doon kamakailan dahil akala ng mga basang biskwit na ito na sapat na silang malakas. Mababa naman pala ang pamantayan para sa isang dapat sanay malakas. Hindi naman sa umaasa si Gray sa dojo mismo. Interesado siyang sumali, kaya gusto niyang magsilbing referral niya ang mga ito. Tumanggi si Belder na gawin ang pabor. Dahil hindi niya kayang isipin ang magiging resulta kapag nalaman ng kanyang master na nagpabugbog siya. Alam ni Gray kung paano pakikitunguhan ang mga ito. Iwinasiwas lang niya ang kanyang espada para takutin sila. Ipinapahiwatig ang masamang maaring mangyari kung hindi sila makikinig. Nakakatawa, ang simpleng banta na ito ay gumana ng husto, hindi lamang napahiya si Belder. Ngunit ang pagkatalo na iyon ay nagbigay sa kanya ng bilis ng isang site. Literal na bumibilis siya sa daan para marating ang dojo sa lalong madaling panahon. Iniwan pa ang mga kaibigan. Maya-maya pa, nakapasok na sila sa bayan. Habang naglalakad, nagtaka si Belder kung bakit interesado si Gray na sumali sa isang dojo. Lumalabas na mayroon palang rekomendasyon ang dojo na ito para sa akademya. Hindi na kailangang magsalita pa ng ating bida. Dahil sigurado siyang sapat na ang pag-iisip ni Belder para maintindihan ang kanyang pangunahing layunin. Nagtataka naman ang isa kung bakit kailangan pa ni Gray na sumali sa akademya gayong sapat na ang kanyang lakas. Hindi nila alam, hindi basta-basta nagitiyaga ang kaibigan natin. May sarili siyang sukatan ng sapat. Malinaw pa sa kanya ang araw na pinatay ang mga bayani ng sangkatauhan na parang mga baboy sa isang iglap. At iyon pa naman ang pinakamalakas na grupo sa mundo. Kalimutan na ang mga bayani. Kahit siya, hindi man lang magasgasan ang lalaking iyon sa lahat ng mahiwagang kapangyarihan niya. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano karaming lakas ang kakailanganin para talunin ang lalaking iyon. Bagama hindi pa siya lubusang walang pag-asa noon, nang makuha niya ang mga astig na kapangyarihang iyon. Pakiramdam niya ay isa siyang makapangyarihan sa lahat na kayang sumira ng kahit ano. Ang pumigil sa kanya ay ang kakulangan sa kasanayan sa paghawak ng espada. Umaasa lang siya sa ilang mga natutunang trick mula sa sword sign. Kung sana naglaan siya ng mas maraming oras sa pagsasanay ng paghawak ng espada, tulad ng ginawa ng sword sign, sigurado siyang mababago niya ang takbo ng laban ng mag-isa. Kaya siguro siya pinadala ni Kronos dito para magbanat ng buto hanggang sa maging karapat dapat siyang gamitin muli ang madilim at misteryosong kapangyarihang iyon. Maya-maya pa, nakilala na natin ang master na binabanggit ng mga goons na iyon. Inapagalitan ng grupo dahil sa pakikipag-away sa isang sibilyan. At ang mas masahol pa, kahihiyan lang ang napala nila. Ang nakakatakot na babaeng ito ay ang instruktor ng swordsmanship dojo na si Saria. Sinubukan ni Belder na linawin na hindi naman talaga sila nambubuli. Isa lang naman itong pagpapanggap na laban. Sa kasinungalingan niya, napuruhan ang kawawang to, isang suntok na siguradong aabot siya sa buwan. Nanginginig sa takot ang mga alipors niya. Sana'y makaligtas sila sa araw na ito. Huwag kayong matakot, mga Ginoo. Ang ginawa niya ay isang maliit na leksyon na gusto niyang ituro sa mga hangal na ito. Kung tawagin nilang ensayo ang pagbugbog sa walang kalaban-laban, kung gayon, ang ginawa niya ay may tuturing ding ensayo. Itinutok niya ang kanyang espada sa pagmumukha ni Belder at agad siyang pinalaya sa dojo. Hindi lang siya, pati mga tauhan niya ay kasama rin. Kasabay nito, binuhat ng mga walang kwentang alipors ang kanilang talunang leader at umalis. Agad siyang umikot, umupo, at humingi ng paumanhin sa kanyang bagong recruit para sa mga dating estudyante niya na nagdulot ng gulo. Hindi na niya pinansin ang paghingi ng tawad. Balik sa negosyo, narinig niyang gusto niya ng rekomendasyon sa akademya, na kinumpirma naman ng lalaki. Dahil nagdulot ng gulo si Belder at ang kanyang segunda manong grupo, handa siyang sumulat ng rekomendasyon para sa kanya. Ngunit bago iyon, gusto niya munang patunayan ng lalaki ang kanyang halaga. Magkaharap ang dalawang kalahok, hawak ang mga kahoy na espada. Bilang mas nakatatanda, bukas palad niyang binigyan ito ng pagkakataong umatake muna. At dito na nagsimula ang palitan ng mga suntok. Mabilis silang gumalaw kaya ang tanging naiiwan nila ay mga bakas ng kanilang mga nakakatakot na atake. Habang ginagawa ni Saria ang kanyang trabaho, sinusuri niya ang kakayahan ng ating bida. Halata niyang ang kanyang paghawak ng espada ay praktikal para sa kanyang edad, para bang dumaan na siya sa maraming laban. Kaya pala napahiya ang mga yon sa isang tao lang, karamihan sa estilo niya ay natutunan niya lang mag-isa. Pero paminsan-minsan, ang kanyang paghawak ng espada ay kahawig ng itinuturo sa akademya. Ibig sabihin, may nagturo nga sa kanya, bagamat hilaw pa ang kanyang pamamaraan. Pero may isang bagay akong sigurado. May angkin siyang talento na kailangang hasain at gamitin ng buo. Isa siyang brilyante na nangangailangan ng pagpapakintab. Matapos siyang sukatin, nagpasya siyang tapusin ang duelo sa huling atake na kanyang ibabato. Naghanda ang lalaki at walang kahirap-hirap na sinalag ang atake niya. Muling nagsimula ang nakapangingilabot na sayaw na ito. Parang allergic sa pinsala ang ating bida at sasalagin ang bawat atake niya. Dahil dito, nagsimulang kabahan ang babae. Ang kawalan ng pag-alinlangan sa kanyang panig ay nakakagulo sa kanya. Tila walang atakeng makapagpabago sa kanyang tindig. Naiinis na rin siya sa kanyang sarili. Hindi niya akalaing kailangan niyang ibigay ang lahat sa isang ensayo, na dapat sanay sumusukat lang sa kakayahan ng bagitong ito. Labis siyang nababahala hanggang sa makaramdam na siya ng takot. Sa isang saglit, para siyang isang demonyong nilalang na magpapakawala ng isang malaking bagay. Matapos malampasan ang huling atake ng ating bida ng walang kahirap-hirap, napagtanto niyang isa lamang itong padalos-dalos na atake. Matapos ang nakakabaliw na swing na iyon, nagsimulang mapagod si Gray at bumaba ang kanyang enerhiya. Nakita ng babae na siya'y nagmumukmok at napagkamalan itong kahinaan sa kanyang depensa. Kaya sumugod siya na parang pusang nagngangalit, para lang masingkahan agad. Binaliktad ang sitwasyon. Bumagsak ang sirang kahoy na espada sa lupa, habang naguguluhan si Gray sa isang saglit. Natagpuan niya ang daan pabalik sa madilim na kapangyarihang natanggap niya sa laban niya kontra sa Liquidator. Ang paggamit niya ng bahagyang kapangyarihan na iyon ay nagpapahiwatig na mayroon pa rin siyang kakayahan, kahit bumalik na siya sa nakaraan. Ngunit, nangyari na nga, isang napakasakit na epekto ang bumalo sa kanyang katawan, kaya napaluhod siya. Hindi niya kayang tumayo. Bagamat nag-alala si Saria sa kalagayan niya at gustong tumulong, napagtanto ni Gray na kahit kaunting kapangyarihan lang ang ginamit niya,
hindi kayang ipakita ng katawan niya ang mga kakayahan niya. Sa kabila nito, naglakas loob siyang tumayo muli, kahit nanginginig ang kanyang katawan. Matapos sabihing okay lang siya, napagtanto ni Gray na halos hindi siya makatayo, na nagpapakita kung gaano siya kahusay dapat sa kanyang mga kakayahan. Naisip din niyang ibunyag ang tungkol sa kapangyarihan niya sa bihasang espada sa harap niya, habang naguguluhan naman si Zarya. Samantala, tinimbang ng ating bida ang sitwasyon ng may malinaw na pag-iisip at napagpasyahang hindi niya dapat sabihin kahit kanino ang nangyari. Sino nga ba ang maniniwala sa kanyang katawa-tawang kwento? At hindi rin naman niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan para ipakita ang ibig niyang sabihin. Kaya naman, naisip niya na lang na magdahilan na napasobra lang siya sa paggamit ng lakas. Pero para sa Swordmaster, hindi siya naniniwala kahit isang segundo. Iniisip kung gaano kabaliw ang kanyang dahilan. Imposible kasing nahati niya ang kanyang kahoy na espada, gayong mapurol ang mga sandata nila noong naglalaban sila. Ipinapakita siyang matalino, kaya alam niyang may itinatago si Gray sa kanya. Itinutok ng anak ni Virgil ang natitirang parte ng kanyang espada kay Gray, kaya nagtanong si Gray kung may problema ba. Sa paraan ng kanyang reaksyon, alam niyang ayaw muna nitong pag-usapan ang anumang bagay. Sa halip na kumuwestiyon, iginagalang niya ang desisyon nito at nagtanong tungkol sa kanyang interes sa rekomendasyon sa akademya. Kinumpirma ito ng ating bida. Sinabing nabalitaan niyang makakatulong siya roon. Hindi rin ito itinanggi ni Zarya. Idinidiin niya na sa pamamagitan lamang ng kanyang autoridad, matutulungan niya itong makakuha ng rekomendasyon sa Royal Academy of Swordsmanship, ang pinakamahusay na institusyong pang-edukasyon na maya-alok ng kanilang kaharian. Kasabay nito, nakakagulat, hindi siya interesado na irekomenda ito para pumasok sa institusyong iyon. At idinagdag na si Gray ay hindi karapat-dapat para sa akademya. Mas matalas pa sa anumang espada ang kanyang malamig na mga salita. Sinimulan ni Gray na sisihin ang sarili. Nagdududa sa kanyang kakayahan at inaamin na siya'y masyadong mahina. Ang huling atake niya lang ang kapansin-pansin sa laban na yon. Pero teka, hindi pa tapos magsalita si Zarya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga saloobin, sinasabing imbes na pumasok sa Royal Academy, dapat daw sa World Union Academy na lang pumasok ang bata. Anong klaseng plot twist yan? Mas matindi pa sa pagtama ng Truckon sa mga biktima ng isekai ang revelasyong ito. Bagamat pinakamagaling sa kanilang bansa ang Royal Academy, ang World Union Academy ang pinakamahusay sa buong mundo. Itinuturing ang institusyong ito na pinakatuktok ng pagiging dalubhasa sa espada. Hindi makapaniwala si Gray dahil ang akademya ring ito ang responsible sa paglikha ng pinakamalakas na pangkat ng labanan, kabilang na ang tulad ni Sword Saint Ami. Agad niyang hinarap si Zarya. Tinatanong kung kwalipikado ba siya sa isang prestihiyosong institusyon na tulad nito. Nakakatawa mang isipin, winasak ng babae ang kanyang inaasahan. Sinasabing sa estado niya ngayon, walang pag-asang makakapasok siya. Pagdating sa Royal Academy, baka makalusot siya sa galing niya sa espada. Pero hindi yan ubra sa World Union Academy. Kaya ayon, lagot siya pag di siya nagsumikap mag-ensayo. Kahit si Zarya ay namamangha. Ang batang ito ay may kahangahangang talento sa paghawak ng espada. Pero katawan niya ay parang payat na payat. Dahil dito, nagsisimula ng mag-alala si Gray sa mga kalaban niya sa World Union Academy. Hindi ito basta-basta. Sa katawan niyang ito, impossible yon. Nakikita ang kanyang kalagayan. Sinabi ni Zarya na madali siyang sumuko. Kahit may 10 buwan bago ang pagsusulit sa akademya. Sa kabila ng pagsisikap niyang hikayatin ito, sumasang-ayon si Zarya na kulang ang oras, ngunit nag-alok pa rin siya ng pagkakataon. Gusto ng Swordmaster na magtiwala siya sa kanya sa loob ng 9 na buwan. Dahil sa panahong ito, pahihirapan niya ito ng todo. Parang may kutob ako na kukunin niya si David Goggins at pagtatakbuhin ang lalaking ito ng 3 ultramarathon at magpakitang gilas sa 6,000 pull-up. Sa ngayon, inaamin ni Gray na kahit ayaw niyang maghirap, wala siyang ibang pagpipilian. Sa pagpapahayag na siya'y handa na, umaasa siyang alagaan siya ng Swordmaster. Nagustuhan naman ni Zarya ang kanyang determinasyon. Sa una, siguro iniisip niyo na magandang senyales na nagsisimula sila sa positibong nota. Pero agad nagbago ang atmosfera sa matinding takot, nang opisyal na ipahayag ng anak ni Virgil ang simula ng kanyang impyernong pagsasanay. Nagsimula na ang pahirap na pagsubok ni Gray. Sanay siya na parang si Goku at kumain din ng katulad niya. Alagang pinagdadaanan siya sa isang bulking phase. Kailangan din niyang harapin ang mga kaduda-dudang pagkain. Ngunit hindi nagpatinag ang kanyang guro at pinagdaanan siya sa lahat. Ang kanilang mga duelo ng espada ay nagpatuloy, na ang layunin ay upang hasain ang kanyang mga pamamaraan. At lumipas ang 8 buwan, biglaan na lang. Binabati kita, Gray, sa pagkakaroon ng katawang pamatay matapos ang mahabang pagsasanay. Maging si Zarya ay humahanga sa kanyang pangangatawan. Ngayong umabot na sila rito, wala na siyang mayaalok pa sa kanya. Handa na siyang humarat sa mundo. Pero nagtataka si Gray sa pagiging kampante niya. Dahil may 1 buwan pa bago ang entrance exam. Ipinaalala ng anak ni Virgil sa kanya na malaki ang oras na gugugulin niya sa paglalakbay papunta sa lugar ng entrance exam, kaya kailangan niyang umalis ng maaga. Bilang huling tanda ng pasasalamat, binigyan siya ni Zarya ng isang supot ng pera. Para raw maging maginhawa ang kanyang paglalakbay at sagot na niya ang kanyang mga gastusin sa loob ng 1 buwan. Tunay ngang isang guro. Samantala, hindi pa rin komportable ang ating bida sa ideyang umalis ng madali. Nalulungkot siya sa pagiging mapilit nito. Dahil iniisip niyang tinutulak siya ng kanyang guro palayo na parang pabigat siya. Napangiti siya sa sagot nito, at naisip niyang pinagpapalala lang nito ang sitwasyon. Bigla namang binanggit ni Gray ang usap-usapan tungkol sa pugad ng ogre malapit sa lugar, na ikinabahala ni Zarya. Binanggit din niya na lubhang mapanganib ang baryo, dahil sa kawalan ng mga gwardiya. Kinumpirma rin ng Swordmaster ang pagkakaroon ng pugad, dahil natuklasan ito kamakailan. Kasabay nito, ngumingiti siya sa kanya, naniniwalang walang masamang mangyayari. Kung mangyari man ang pinakamasama, asa na lang sila sa tulong ng Royal Capital. Bagamat nag-alala si Gray, iniisip niyang dapat mag-focus lang siya sa pagsusulit, nang walang ibang iniisip. Sa isip niya, kumbinsidong nagsisinungaling ang kanyang guro,
Pinapakalma siya para hindi na siya mag-alala. Hinding-hindi magpapadala ng tulong ang maharlikang kapital sa isang munting nayon. At kapag sinalakay at winasak ng mga ogre ang nayon, tiyak na hahantong ito sa brutal na kamatayan ni Saria. Sa orihinal niyang buhay, nalaman niyang namatay ito habang mag-isang lumalaban. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang mga ito kay Saria at tinanggap na lang ang sitwasyon. Nagpapasalamat sa kanyang guro sa pagtulong sa kanya sa lahat ng oras. Balak ni Gray na umalis agad, na nagdulot ng ngiti kay Saria. Sinuportahan siya ng dalawa niyang pagkatao para makapasa. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin siyang tinatahak ang isang mapanganib na daan para makarating sa pugad. Dito, ang mga kalansay ng tao ay nakabitin sa mga puno bilang babala. Sinusubukan ni Saria na hanapin ang pugad gamit ang impormasyong nakuha niya mula sa scout. Nakita niya ang bakas ng dugo sa unahan. Alam niyang may panganib na nag-aabang. Ngunit bago pa siya kumilos, nabigla ang Swordmaster sa pamilyar na boses ng kanyang disipulo. Nakaupo sa sanga ng puno, tinanong niya kung saan pupunta ang kanyang mahal na master ng gabing-gabi na. Nagulat sa kanyang pagdating, tinanong niya kung anong ginagawa niya rito, gayong dapat ay nag-aral siya sa akademya. Pagbaba niya sa lupa, kinutya niya ito sa pagkwestiyon sa kanya, gayong siya dapat ang gumagawa nito. Nagsinungaling ito nang sabihin niyang babaliwalain niya ang sitwasyon ng pugad at hahayaan ang maharlikang kapital na humawak nito. Nagdahilan si Saria na kaya siya na ang umako ng trabaho ay dahil tumanggi ang maharlikang kapital dahil sa kanilang personal na mga bagay. Lalo na matapos matanggap ang report ng scout, ibinunyag ni Saria na ang kalaban niya ay isang elite ogre at may mga alipors na halimaw na humigit kumulang 50 bukod pa sa boss. Alam niyang mahihirapan siyang labanan ang mga halimaw dahil sa dami nila, pero hindi ito hadlang para ituloy niya ang misyon. Sabi nga ni Gray, hindi kalakasan ang elite ogre, lalo na para talunin ang isang babaeng tulad niya. Pero ang lamang ng mga ogre ay ang kanilang talino at napakaraming bilang. Sa dami nila sa pugad na yon, tiyak na mamamatay si Saria kung mapapaligiran at malulupig nila siya. Bukod pa doon, may isang bagay na siguradong alam ang ating bida. Dahil sa kalaman niya mula sa nakaraan niyang buhay, ang hayaan si Saria na mag-isa sa misyon ay parang pagpapadala sa kanya sa kamatayan. At sa huli, wawasakin din ang village ng walang natitirang tagapagtanggol. Iyon ang madilim na kinabukasan na naranasan na niya noon. Kaya naman nakikiusap ang batang disipulo na makipagsanib puwersa sa kanya. Ngunit hindi siya pinapaboran ng kanyang master. At sinabing kaya na niya itong mag-isa. Sa halip na magsayang ng oras para kumbinsihin siyang hindi siya sapat, sinabi ni Gray na gusto niyang magkaroon ng totoong karanasan sa laban. Dinadaan pa niya sa pagkonsensya. Tinatanong kung natatakot ba itong maging pabigat siya. Bagamat matalino, tinukoy ng kanyang master ang kabalbalan ng sinabi niya. Halos magkapareho ang kanilang mga kakayahan ngayon, kaya nahihirapan siyang labanan ito sa kanilang mga ensayo. Sa kabila nito, ipinaalala ni Saria sa kanyang disipulo na ibang-iba ang tunay na laban, lalo na kung isa sa alang-alang ang isang pugad ng halimaw na tulad nito. Napakadelikado ng gawaing ito, kaya ayaw niyang isugal ni Gray ang kanyang buhay, lalo na't kulang pa siya sa karanasan sa laban. Labis na nadismaya ang kanyang disipulo sa kanyang paninindigan, dahil hindi nagpapatinag si Saria. Kaya naman gumawa siya ng huling paraan, isang ideya na gusto niyang ibahagi sa kanyang master. Sa una nagulat siya, hanggang sa hamunin siya ni Gray ng laban, nangangakong patutulugin siya at saka haharapin ang ogre ng mag-isa. Nagiging tensyonado ang sitwasyon, hinamon ng disipulo ang kanyang master sa isang tunay na laban. Nakatutok ang kanyang espada sa kanya, hinihintay ni Gray ang kanyang tugon. Napagtanto ni Saria na kasing tigas ng ulo niya ang estudyante niya, kaya umamin na siya sa pagkatalo. Ayaw niya itong umalis ng mag-isa, kaya bumalik siya sa dating suhestyon nito na magkasama silang pumunta. Ang gusto lang niya ay bumalik itong buo, at totoo ang buo. Magkasama silang naglakbay sa kagubatan upang harapin ang mga halimaw. Lumalim na ang gabi, at sa wakas, natuklasan ng magguro ang lokasyon ng pugad. Ginagamit ng matatalinong halimaw ang kanilang kapaligiran para sa kanilang kalamangan. Gumawa sila ng pugad na walang iniiwang lusutan, kung sakaling may maglakas loob na hamunin sila. Sa tingin ni Saria, kampante ang mga nilalang sa kanilang kakayahan, habang iginigiit ni Gray na mas dehado sila dahil kailangan nilang maging maingat sa pakikipaglaban. Nagmamatyag mula sa malayo, nagulat siya. Wala ang boss sa grupo, kaya iniisip niya kung nagtatago ito sa tent niya. Kung ganoon, mabuti para sa kanila, dahil sa ganitong paraan, marami silang mapapatay na tauhan bago sila harapin ng elite ogre. Agad nilang sinunod ang plano, sumugod silang pareho na may mga espada sa kamay. Magsisimula na ang laban. Bago pa man maintindihan ng mga halimaw ang sitwasyon, nasa ibabaw na nila ang maringal na si Saria, at agad na pinaputok ang ulo ng isa, na parang bola na bumagsak sa lupa. Nagngangalit ang buong grupo at naghanda ng kanilang mga armas para patayin ang mga nanghihimaso. Pero balewala ito, dahil nagiging halimaw ang ating bida sa paraan ng pagpatay niya sa mga ito. Ang lalaking ito ay isang hukbong mag-isa. Tinatadtad ang maraming halimaw ng sabay-sabay. Ang elegante ring si Saria ay ganoon din. Ipinapakita ang kanyang kahanga-hangang kasanayan na natutunan niya mula kay Papa Virgil. Hindi sila mapigilan, perpektong tinatakpan ni Gray at Saria ang likod ng isa't isa. Sa loob lang ng ilang minuto, lahat ng halimaw na nakikita nila ay isa na lamang bilang sa kanilang listahan. Sa totoo lang, humanga siya sa determinasyon ni Gray sa laban. Handa na handa siya, at pinapaalalahanan pa ang kanyang master na mag-ingat. Pero may isang bagay na nagpaparamdam sa kanya ng hindi maganda. Masyadong madali ang laban na ito para sa kanila, sobra. Kung ganoon, kaya na sana silang talunin ni Saria ng mag-isa, kahit wala siya. Kaya siya kinakabahan dahil kung anuman ang naghihintay sa loob ng tent, mas nakakatakot ito kaysa sa mga nakalaban nila. Sa bagay na iyan, ang nakakatakot na pares ng mata ng nilalang ay sumilay sa madilim na tolda, nakatitig sa kanya mula sa malayo. Sa sandaling makita ni Gray ang mga mata ng nilalang,
nanginginig siya sa gulat. Sa kabila ng kanyang lakas, siya'y nanginig at sinabi sa kanyang amo na kailangan na nilang umalis agad. Kahit si Sarya ay hindi maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Walang paliwanag, sinigawan niya itong tumakbo. At sa sobrang takot sa kanyang boses, hindi na nagtanong si Sarya. Sumunod na lamang siya at kumaripas ng takbo. Sa kanilang pagtakbo, akalain mong makakatakas sila. Pero hindi, dahil ang kanilang nakakatakot na kalaban ay literal na lumukso mula sa kalangitan. Nang itanim ng halimaw ang mga paa nito sa lupa, natakot si Gray sa pagharap sa kanila, nagulat naman si Sarya at itinuro na ang boss monster mismo ang lumapit para makipaglaban. Ngunit biglang nagbunyag si Gray ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, hindi raw ito ang boss monster. Nang babanggitin na niya sana ang lokasyon ng tunay na boss, isang nakakatakot na boses ang umungal sa likuran nila, ang mapanuksong dagundong na ito'y nagpakawala ng panibagong pangkat ng mga nilalang para habulin sila. Nakabibinging ingay para kay Sarya, ngunit para sa mga ogre, ginawa silang mga manyakong uhaw sa laban. Nanginginig sa takot si Sarya, hindi maintindihan ang sariling pandama. May isang nilalang na mas nakakatakot, mas nagbabanta pa kaysa sa isang elite ogre, at kinokontrol nito ang buong grupo. Sa wakas, ibinunyag ni Gray na kalaban nila ang isang ogre general. Siya ang tunay na pinuno ng pugad ng mga halimaw. Kailangan ko kayong paalalahanan, literal silang naipit ngayon. Sa isang banda, may elite na ogre na humaharang sa kanilang pagtakas. Wala ring opsyon na bumalik dahil naghihintay ang isang malaking grupo kasama ang tunay na boss ng pugad. Nagulat si Sarya, batid na hindi nila kayang harapin ang halimaw na ito sa kanilang antas. Ang tanging pagkakataon nila ay patayin ang elite ogre sa harapan nila para makatakas. Kaya naman ginawa niya iyon, sumugod sa halimaw at pinatama ang kanyang sandata dito. Determinado siyang manalo, sinamantala niya ang isang butas sa depensa nito at nagawang sugatan ang katawan nito. Bumulwak ang dugo mula sa hiwa, at kahit na dapat itong maging magandang senyales, lalo lamang siyang nag-alala nang mapansin niyang gumagaling na naman ang sugat. Samantala, nakikipaglaban ang ating bida sa 12-dosenang halimaw ng mag-isa. Ibinabahagi ang kanyang kalaman tungkol sa mga kakayahan ng ogre general. Lumilitaw na ang kanyang ungol ay nagpapalakas sa lakas at bilis ng paggaling ng mga halimaw. Kumbaga, kalaban nila ang isang elite ogre na todo ang lakas. Ang talunin kahit ang ordinaryo ay mahirap na, kaya nahihirapan na rin si Gray. Sinugatan ang isa sa mga halimaw. Sinabi niya kay Sarya na bantayan ang likod niya. Inutusan niya itong antalahin lang ang laban ng kaunti pa, na nagpatanong kay Sarya kung anong klaseng milagrosong mga estratehiya ang binabalak niya. At doon, ibinahagi ng ating bida na sa sitwasyon na tulad nito, isa lang ang kanilang layunin, at iyon ay patayin ang pinakapangi sa kanilang lahat, ang bastardong nagtatago sa likod ng kanyang mga alipores. Nagsisimula ang laban para mabuhay habang pinagtatamaan ni Gray ng espada ang isa sa mga halimaw, na nagpapakita ng inis niya dahil napapaligiran siya. Nilalampasan niya ang mga kalaban, nagpopokus sa paggawa ng malinaw na daan sa harap niya para marating ang kanyang layunin. Sa kanyang pagiging pabaya, gumamit siya ng sobrang lakas kaya nawasak ang kanyang espada. Talagang problema ito dahil wala na sa kanya ang sandatang pinagkakatiwalaan niya. Iniiwasan niya ang pababang taga ng ogre, at inuuna ang pagbunot ng kanyang ekstrang espada. Siya na yata ang pinakamatalinong bida na nakita ko. Ang pagdadala ng ekstrang espada ay pagiging handa. Nag-alala naman si Gray na baka hindi magtagal ang kanyang espada. Sa pagliligtas sa kanya, inihagis ng kanyang master ang kanyang ekstrang espada, na nagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon para sa tagumpay. Sa dalawang ekstrang espada sa kamay niya, mas malaki ang sansa niyang manalo. Pero kahit na ito, hindi pa rin sapat para patayin ang lahat ng halimaw na ito. Napakaraming sagabal para marating ang general na ogre, habang nilalabanan ang mga alipores nito. Nagtitiwala sa kanyang kakayahan, ang lalaking ito'y nawala sa sarili at nagpakawala ng napakabilis na atake sa kanyang mga kaaway. Naputol ang kanyang pagsulong ng tangka siyang atakihin ng isa sa mga ogre. Sa kabutihang palad, nakailag siya at mabilis na hinarang ang atake. Bagamat nakakapagod ang laban, malaki na rin ang kanyang nagawa sa pagharat sa mga halimaw. Nakaramdam ng pananakot ang ogre general at nagpa siya itong magpakawala ng ikalawang nakakatakot na dagundong. Sa pagkabigla ni Gray, ang pinalakas na mga nilalang ay tumanggap na naman ng dagdag na lakas. Napagtanto ni Gray na sapat ang talino ng ogre general para malaman ang kanyang estratehiya. Hinarang ang isang atake. Itinulak ni Gray ang mga halimaw para sumugod pasulong isang sangkawan ng halimaw ang handa ng sumalubong sa kanya. Sa halip na harapin silang isa-isa, tinatamaan niya ang mga nasa daan niya. Ngunit kahit na, nag-iwan pa rin ito ng mga galos at sugat sa kanyang katawan. Dahil sa walang humpay na pag-atake, nanghihina na siya habang pilit na sumusulong. Sa pagkawala ng kanyang depensa, bigla siyang sinunggaban ng isa sa mga ogre at pinigil sa lugar. Mukhang nasa alanganin na siya dahil nasa kanya na ang mga ogre kung saan nila gusto. Sa kabutihang palad, dahil sa sobrang galit nila, nawala na ang kanilang pagtutulungan dahil isa sa kanila ay tinaga ang sarili nilang kasamahan ng hindi nag-iisi. Napagtanto ni Gray na malamang ang kanilang estratehiya ay pahinain ang kanyang mga espada. Habang nag-iisi siya, isang napakalakas na ogre ang naghanda ng kamao para durugin ang kanyang ulo. Kailangan niyang manalo o mamatay at hindi siya pwedeng magpabaya. Kaya ginamit niya ang kanyang espada para mabawasan ang pinsala. Pero kahit na, bumagsak pa rin siya sa lupa dahil sa lakas ng impact. Nasa bingit man ng kamatayan, pilit pa ring bumabangon ang lalaking ito sa kanyang miserable na kalagayan. Tunay ngang isang matapang. Sa pagkasira ng ekstrang espada sa nakaraang atake, isa na lang ang natitira sa kanya, at 12 ogre pa ang kailangan niyang patayin, pati na ang kanilang boss. Muli, hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Sa katunayan, halos imposible nang makalabas dito. Sa kabila ng pagbalik panahon, lubos niyang naunawaan ang sitwasyon niya ngayon. Hindi kaya ni Gray, lalo na laban sa mga uhaw sa dugong halimaw na unti-unti siyang pinapagod. Kaya nagpasya siyang baguhin ang kanyang estratehiya. Sinisigawan ang kanyang master na tumakas habang kaya pa niyang maging pain para makatakas ito. Narinig ito ni Sarya at napangiti.
tumangging tratuhin siya ng ganoon. Nakikipaglaban pa rin siya sa lumakas na Elite Ogre. Pero hindi maintindihan ni Gray kung bakit determinado pa rin siyang lumaban. Inagitiyak niya na tumakas na ito dahil susunod siya agad. Ngunit tinanggihan ni Saria ang kanyang mungkahi at nakapangingilabot na inihayag na nawala na ang kanyang kakayahang tumakbo. Malalim na sugat sa hita niya ang sumira sa pag-asa ni Gray. At iba naman yon, impossible na rin, wala nang ibang daan, kundi ang sumulong tungo sa kanyang kamatayan. Sa pagswing ng kanyang espada ng may puot, iniisip niya ang dahilan kung bakit siya bumalik sa nakaraan. Sa kabila ng mabigat na layunin, tila matatapos na ang lahat. Ang huling espada ng ating bida ay nabali rin. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang sandata, hindi matanggap ni Gray na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Kung magagamit lamang niya ang kapangyarihan mula sa hinaharap, ang kakayahan na tumapat sa likidator at nakasugat sa kanya. Kung magagamit niya ito kahit isang saglit, dudurugin niya ang mga halimaw na ito. Habang iniisip ang pakiramdam na naranasan niya noon, kinakarga niya ang kanyang sirang espada at tumapasok sa isang meditative state. At nang muling dumilat, hindi na ang dating Gray ang nakikita. Sa isang madilim na paghiwa, naglaho ang mga ogre, naging abo sa nagliliyab niyang itim na espada. Maging si Saria ay hindi maintindihan ang nangyayari, ngunit tila kontrolado pa rin ng ating bida ang kanyang sarili, dahil kahit nagamit niya ang kanyang madilim na kapangyarihan, ninityan pa rin niya ito ng may paggaan ng loob. Sa mga sumunod na segundo, tinadtad ni Gray ang lahat ng nilalang sa paningin niya, pati na ang general ng mga ogre. Kahit ang kanyang master ay hindi maintindihan ang nangyari. Masyado siyang abala sa pagtuon sa elite ogre sa harap niya. Pero ngayong patay na ang ogre general, tila nawala na ang mga kakayahan nitong magpalakas. Naiintindihan ni Saria na madali na niyang mapapatay ang halimaw dahil wala na itong kakayahang mag-regenerate. Sa wakas, nagtagumpay sila. Nagawa nilang dalawa na manindigan laban sa lahat ng pagsubok at nanalo sa laban. Sa kabila ng kanyang himalang pagdaig sa sangkawan ng mga ogre, humihingi pa rin ng paumanhin si Gray dahil nabali niya ang kanyang espada. Sinabi ni Saria na wala iyon kumpara sa pagliligtas niya sa kanyang buhay. Kinukuha niya ang espada at gusto siyang kumprontahin tungkol sa teknik na ginamit nito sa huli. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, bumagsak na ang ating bida. Nawalan ng malay dahil sa epekto nito. Kaya tinawag ng kanyang master ang kanyang pangalan dahil sa pag-alala. Lumipat ang eksena sa isipan ni Gray. Nagtataka siya sa kanyang paligid at nakakita lamang ng isang nakakadenang pinto na lumulutang sa harap niya. Nagtataka siya hanggang sa maglabas ang pinto ng kaparehong uri ng madilim na enerhiya na ginagamit niya sa kanyang kakayahan. Bigla siyang natauhan. Ito ang sarili niyang kapangyarihan at iniisip niya kung ano kaya ang mangyayari kung mabubuksan niya ang pinto. Tutal, makukuha niya ang kapangyarihan at gagawin itong kanya. Determinado, sumugod siya. Ngunit sa sandaling humakbang siya, isang nakamamatay na pakiramdam ang bumalot sa kanya, na labis na nagpatakot sa kanyang buong pagkatao. At iyon ay sa isang hakbang pa lamang. Dahil sa matinding takot, umatras si Gray. Wala siyang kasagutan tungkol sa pinagmulan ng kaniyang kapangyarihan. Pero isang bagay ang naging malinaw sa kanya ngayon. Kapag naglakas loob siyang gamitin ang kapangyarihan niya sa kasalukuyang estado, tiyak na mamamatay siya. At hindi lang basta pahayag yon, dahil ang pakiramdam ay sobrang nakapangingilabot na napapaiyak siya. Mula sa kawalan, isang tinig ang gumagapang sa kanyang isipan. Pinupuri siya sa kanyang desisyon. Bago pa ito maproseso ni Gray, nagising siya sa kanyang kama na labis na naguguluhan. Nasa tabi niya ang kanyang master. Natutuwa na sa wakas ay gising na siya. Nag-alala, tinanong niya kung nasaan siya. Ipinaliwanag naman nito na dinala niya siya sa infirmary ng village sa lalong madaling panahon. Grabe, 5 araw pala siyang tulog. Buti na lang at hindi 3 araw lang gaya ng ibang kwento. Gayunpaman, natakot siya para sa kanyang buhay. Habang kinakailangan ni Gray na tanggapin na kinailangan niyang magpagaling ng halos 1 linggo dahil sa bigat ng teknik na ginamit niya. Kahit si Saria ay iniisip na sobra na ang ginawa niya sa labanang iyon. Ito ang mismong kahulugan ng paglaban sa lahat ng posibilidad. Pero nag-alala pa rin siya sa kalagayan ng katawan nito. At tinanong kung kaya na ba nitong gumalaw ng maayos. Para subukan, tinangka ng ating bida na itaas ang kanyang braso. Pero wala siyang nagawa. Halos hindi niya ito magalaw matapos gumamit ng labis na enerhiya. At sa kalagayan niya ngayon, imposible siyang makahawak ng espada na may ganitong suga. Abay, sa totoo lang, wala rin siyang paraan para magawa niya yon. Kaya kailangan niyang ayusin agad ang problemang ito. At saka yang pasa sa braso niya, na natamo niya pagkatapos ng laban. Nag-alala si Saria sa kalagayan niya, dahil alam niyang hindi niya maigalaw ng maayos ang katawan niya. Kinumpirma ni Gray na wala siyang magagawa sa ngayon. Aminado rin ang kanyang master na hindi agad babalik sa normal ang kanyang braso. At sinabing halos lahat ng buto nito ay nagkadurog-durog. Labis itong ikinagulat ng ating bida. Dahil sa kakaibang paraan, wala siyang nararamdamang sakit. Iyon ay dahil sa natanggap niyang paggamot gamit ang magic potion. Hindi makapaniwala ang bata, dahil sobrang mahal daw ng mga iyon, at ginamit lang basta sa kanya. Ipinaliwanag ni Saria na huwag na siyang mag-alala, dahil personal itong ipinagkaloob sa kanila ng pinuno ng village. Hindi makapaniwala ang bata sa kanyang naririnig. Hindi pa nga niya personal na kilala ang pinuno ng village. Nakatanggap na siya ng magic potion ng dahil dito. Sa tingin ni Saria, manhid siya dahil hindi niya maintindihan ang sitwasyon niya. Kaya idiniin niya ito. Opisyal na ang Gray ang tagapagligtas at bayani ng Nayon. Bago pa man niya maintindihan ang sinabi ni Saria, sumulpot ang pinuno ng Nayon para batiin siya, at pasalamatan sa lahat ng nagawa niya. Ipinaalala pa nito na ang isang ogre general ay kayang puksain ang buong bayan. Ang ganoong klaseng nilalang ang nagbantang pumasok sa kanilang bayan, at nagawa itong labanan ng isang bata, pinatay ang halimaw, at sinigurado ang kaligtasan ng lahat. Kaya labis ang pasasalamat ng pinuno ng bayan. Dahil sa katapangan ng bata at ng kanyang master, hindi na nanganganib ang kanilang buhay. Hindi matanggap ang lahat ng papuri. Sinabi ni Gray na nagmamalabis sila sa kanyang nagawa. Ngunit para sa pinuno, siya pa ang nagmamaliit sa nagawa niya.
Saglit na nag-isip si Gray at pinagnilayan ang resulta. Siguro nga tama ang sinabi ng pinuno ng village. Naalala niya ang dati niyang buhay. Sa buhay na yon, ang lugar na ito ay nasunog dahil sa pagsalakay ng mga ogre at naging abo. Iyon ang kahalagahan ng kanyang nagawa. Masayang ipinaliwanag ng pinuno ng village kung bakit siya kahanga-hanga. Pero sa ngayon, nakatuon siya sa misyon ng bata na pumasa sa entrance exam ng World Union Academy. Sa bagay na yan, naalala ni Gray ang tunay niyang layunin, walang pakundangang pumatay ng mga nilalang sa pugad ng halimaw ilang linggo bago ang kanyang pagsusulit. Sa dami ng nasayang na oras, 2 araw na lang ang natitira bago ang araw ng pagsusulit. At saka, ang pagpunta roon ay 3 araw na lakad. Ang pinakamagandang opsyon niya ay gumamit ng kabayo para malakbay ang distansya sa oras. Pero wala siyang pera at hindi niya kayang bumili nito. Biglang naghiling si Gray at nagmakaawa sa pinuno ng village na pahiramin siya ng kabayo para sa paglalakbay, buti na lang. Inaasahan na ito ng pinuno kaya't naihanda na niya ang pinakamagandang kabayo para sa kanya. Napangiti si Saria, sinabing balak na nila siyang buhatin kung hindi man siya nagising ngayon. May mga taong sumusuporta sa atin sa kabila ng ating mga problema, tulad ng mga kaibigan ni Gray, at sana'y makatagpo pa tayo ng mga katulad nila sa buhay. Paglabas ni Gray sa pagamutan, bumungad sa kanya ang buong nayon na sumisigaw ng kanyang pangalan at naghihikayat para sa kanyang pagsusulit. Sinusuportahan pa siya ng mga taga-baryo gamit ang isang supot ng pera. Nagambag ang lahat para makapag-apply siya sa entrance exam at masuportahan ang sarili sa akademya. Lubos na nagpapasalamat ang bata sa mga taga-baryo na nagpakita ng labis na pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang suporta. Biro pa niya, nakakahiya kung bumagsak siya at bumalik. Ngunit labis ang tiwala ni Saria sa kanyang estudyante. Binibigyang diin na ang mga aplikante para sa pagsusulit ay hindi kayang talunin ang isang ogre general na mag-isa. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Nag-alala ang bata sa kanyang braso dahil hindi pa ito tuluyang gumagaling at hindi pa alam kung kailan ito gagaling. Kaya naman pinayuhan siya ng kanyang master na gamitin muna ang kanyang kaliwang braso. Bagamat gumagana ng maayos ang kaliwang braso niya, masanay lang siya sa kanan. Pero sa tingin ng kanyang guro, hindi ito magiging hadlang sa kanyang kakayahan. Nag-alala si Gray dahil baka masyadong mahirap ang entrance exam para sa kanya at makasagabal ang isang braso. Pero kahit na ganoon, naiintindihan ni Saria na ang mga guro o tagasuri sa akademya ay may matalas na paningin. Kapag nakita nila ang kanyang talento, pipiliin nila siya. Sumakay ang bata sa kanyang kabayo, habang buong kumpiyansang sinabi ng kanyang guro na papasa siya, iyon lang ang tanging resulta. Nagpapasalamat sa lahat ng nagawa niya. Nangako siyang hindi mabibigo. Naalala ang pagkawasak ng kanilang nayon sa dati niyang buhay. Masaya siyang nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga taong ito kasama siya. Magbabago na ang mundo simula sa sandaling ito. At sisiguraduhin niyang maimpluwensyahan ang kinabukasan gamit ang kanyang bagong kapangyarihan. Sa susunod na tagpo, narating na ng ating bida ang kanyang patutunguhan. Habang nakatingin sa unahan, natitigan niya ang karingalan ng World Union Academy. Sa arena, inanunsyo ng tagasuri ang pamamahagi ng mga ticket sa pagsusulit. Mananatili ang lahat ng kandidato sa arena. Sa tingin ko, napakaraming aplikante, pero 20 lang ang makakapasok sa klase. Nagbabangayan sila tungkol sa pabago-bagong bilang ng mga pwesto kada taon. Dahil may mga taong umaabot pa sa 50 ang tinatanggap ng academy, habang sa mga pambihirang pagkakataon, 1 lang ang natatanggap. Kaya hindi raw absoluto ang mga panuntunan sa pagpili. Anyway, si Professor Ariel ang nanguna at humara. Kinausap niya ang mga nag-examine at ipinaliwanag na kailangan nilang kunin ang papel na ipapakita. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, bumukas ang isang dilaw na vortex, naglalabas ng mahikal na enerhiya at automatikong nagpapakita ng mga ticket sa kamay ng bawat isa. Kinukuha ng ating bida ang kanyang ticket. Ang numero niya sa pagsusulit ay 513 para sa kurso sa fencing. Idinagdag ni Professor Ariel na naglalaman lang ng pinakamahalagang detalye ang kanilang ticket. Pero hindi raw dapat mag-alala dahil pareho lang ang proseso kada taon. Kinumpirma rin niya na walang pakialam ang academy sa edad o kasarian, nasyonalidad o estado ng isang tao. Sa madaling salita, wala silang pakialam kahit isa kang attack helicopter o hindi. Wala silang pakialam kahit na ang mga pangalan nila. Ang mga kandidatong nakatakdang pumasa ay tatanungin para sa karagdagang impormasyon. Ngunit para sa lahat ng mga nag-examine dito, hindi na mahalaga. Kinumpirma pa ni Professor Ariel na ayos lang kahit magbigay sila ng peking pangalan, na nagpapatunay na walang pakialam ang academy. At dahil wala ang espada niya, napunta siya sa fencing course, kaya pinagdudahan niya ang sistema. Nagpatuloy si Professor Ariel, at nakakatawang sinabi na binatay niya ang kurso ng bawat isa sa kanilang itsura. Alam kong dapat ay mapagmasid siya o ano, pero nakakatawa lang na kanina lang ay nag-uusap siya tungkol sa diskriminasyon. Tapos sasabihin niya ito. Ayos lang kay Ariel na itama ang mga detalye ng kurso kung nagkamali siya. Imposibleng magtalaga ng kurso base lang sa hitsura. Lalo na't ang dami nila hinala nila'y inimbestigahan na sila ng academy. Pumasok din sa usapan ang posibilidad ng mahika sa pagbasa ng isip. Hindi sinagot ni Professor Ariel ang alinman sa kanilang mga alalahanin. Napansin lang niya na walang nagrereklamo tungkol sa kursong itinalaga. Kaya naman, nagpasya siyang ihayag ang schedule ng pagsusulit ng lahat. Agad na nakaimprenta ang detalye sa ticket. Kinakabahan si Gray dahil sa unang araw ang kanyang pagsusulit. Kaya wala siyang panahon para pagalingin ang kanyang braso. Inihayag ni Ariel na ang pagsusulit na ito ay minsan lamang gagawin, at ito ang magdedesisyon ng lahat. Kung mahuli ang isang kandidato, agad itong madidisqualify. Ipinaalala rin niya na strikto ang kanilang mga schedule, at hindi ito mababago o mapagdedebatehan. Masamang balita ito para kay Gray, na nahihirapan sa pagaling. Hinihiling niya na sana'y magmilagro ang kanyang katawan at gumaling siya bukas. Kinabukasan, ano kaya ang mangyayari? Hindi man lang gumaling ang braso ng kawawa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumailalim sa pagsusuli sa ganitong kalagayan. Tinawag na ang numero ni Gray, at bigo siyang humakbang pasulong. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili para manatiling positibo. Tinitimbang ang kanyang kaliwang braso, tila wala naman siyang problema.
at kaya rin niyang igalaw ang kanyang kanang braso kung maglalabas siya ng sapat na lakas. Ang kasalukuyan niyang diskarte ay pagmasdang mabuti ang mga galaw ng taga-Suri, at alamin mula doon ang estratehiyang panalo. Pinapanood niya ang laban sa pagitan ng isang kandidato at taga-Suri. Padalos-dalos na sumugod ang aplikante, ngunit sa huli, kalmado lang ang taga-Suri at naghihintay ng susunod na galaw. Muling sumugod ang kandidato, ngunit kahit ang atake na iyon ay walang laban. Naharang ito, at hindi lang iyon, inilihis pa ng taga-Suri ang kanyang espada, bago siya paliparin sa isang huling suntok. Bumagsak ang katawan niya sa lupa, tinapos ng taga-Suri ang resulta ng pagsusulit, inutusan siyang lumabas ng lugar. Siguro iniisip niyo na may natuklasan si Gray, pero ang nakakatawa, sumuko na agad siya at tanggap na matatalo siya. Tinawag ang kanyang numero para pumasok sa arena. Inisip ni Gray ang kanyang sansa, batid na hindi niya kayang talunin ang isang taga-Suring nagpabagsak sa isang kandidatong mas malaki pa sa kanya. Sa loob ng arena, malaya siyang gumawa ng unang hakbang, ngunit batid niyang magiging panig ang laban na ito. Kahit na, kailangan niyang magpakita ng kahit anong impresyon. Nagsimula ang laban sa pag-atake ni Gray. Naalala niya ang payo ng kanyang master, na nagsabing gamitin ang buong katawan para makapagbigay ng malakas na atake, imbes na ang mga braso lamang. Kahit na ngayon, nahihiyapan pa rin si Gray na lumaban sa kanyang dating estilo. Dahil kahit anong gawin niyang pagbawi, hindi pa rin nito mababago ang katotohanang dehado siya. Gumanti ang taga-Suri at tinangkang tagpasin siya. Ngunit laking gulat ni Gray, napakabagal ng espada. Para bang nababasa niya ang galaw nito nang hindi nagmamadali. Kaya naman matagumpay na naharang ng ating bida ang atake. Bagamat ramdam pa rin ang bigat ng puwersa ng taga-Suri. Kasabay nito, napagtanto niyang hindi kasing galing ni Saria ang pamamaraan ng taga-Suri. Kaya kung magtutuon lang siya sa mga teknik na natutunan niya mula rito, may tsansa siyang makakita ng oportunidad at makalikha ng butas. Sa estratehiyang iyon, sumugod si Gray para gapiin ang instruktor. At umurong nga ang instruktor. Ang bilis niya ang kanyang naging sanhi ng pagbagsak. Nagkaroon ng kumpiyansa si Gray, napagtantong madali niyang mapapabagsak ang taga-Suring ito. Muling sumagi sa isip niya ang mga salita ng kanyang master. Muling nagsalpukan ang kanilang mga espada. Ngunit nadaig ni Gray ang kanyang kalaban sa isang ganap na paglihis, handa nang tapusin ang laban sa kanyang bagong kumpiyansa. At tuloy ang walang humpay na pag-atake ni Gray, habang sinubukan ng instruktor ang kanyang makakaya upang bawiin ang kontrol sa takbo. Bagamat nakita na ng ating bida ang teknik ng kalaban, ang pagneutralisa nito ng may kapansanan ay mahirap pa rin. Sinamantala niya ang bilis at sumubok ng isang diretso, saksak ngunit nailiko. Sadyang napakalaki ng agwat sa purong lakas. Mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagbasag sa postura ng instruktor gamit ang dalawang kamay, lalo na kung isa lang. Dahil dito, ang pagiging agresibo ni Gray ay nagpabigat ng paunti-unti sa mga galaw ng nerd. Medyo risky, pero pwede niyang subukan dito. May plano na sa isip, hinayaan ni Gray na itulak siya ng instruktor sa gilid ng entablado, at nagpakita ng malaking butas sa depensa. Gaya ng inaasahan, kumagat ang nakasalamin at sumugod para tapusin siya. Nahulog ang instruktor sa pinakalumang patibong. Sumugod siya ng malawak gaya ng inaasahan ni Gray. Inayos ng batang mandirigma ang kanyang tindig at hinayaang dumating ang atake. Walang mas malamang magbunyag ng isang siwang kaysa sa isang walang ingat at sakim na pagtula. Isang malaki at predictable na swing ang eksakto niyang kailangan para magamit ang bilis niya. Sa isang iglap, narating niya ang mahinang tagiliran ng instruktor. Gaano man kalaki ang agwat ng lakas, hindi mo kayang protektahan ang sarili mo laban sa isang masamang atake mula sa likod. Ilang milisekund na lang at itutusok na niya ang kanyang espada para manalo. Nang sumingit ang referee para senyasan ang pagtatapos ng laban. Inigilan ni Gray ang sarili at ibinaba ang kanyang espada. Tapos na ang laban, pero tila napakaikli nito. Sa paglipas ng oras ng pagsusulit, idineklara ng referee na tabla ang laban. Napakuyom naman ng kamao ang binata sa paggabigo. Bumagsak siya. Sa lahat ng pagsisikap niya, hindi niya nagawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sandata bago niya ito binitiwan. Lumayo si Gray sa entablado at tinanggap ng mahinahon ang resulta. Ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Kung hindi niya kayang talunin kahit ang isang instruktor, may injury man o wala, ang mga pangarap niya ay mas malayo pa sa inaasahan niya. Sa maliwanag na panig, dapat gumaling na ang braso niya sa susunod na taon. Kaya 100% na siya para sa muling pagkuha ng entrance exam. Ano man ang resulta, ito ay isang mahalagang karanasan na dapat ipagpasalamat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang muntik ng manalo si Gray laban sa lalaking nakasalamin. Ngayon, nagtipon ang mga faculty ng World Union Academy sa meeting room 53 upang talakayin ang resulta ng entrance exam. Sinimulan ng puting buhok na lolo ang pagpupulong sa pagpapahayag ng kanyang mga kasamahan ng kanilang mga saloobin tungkol sa batch ngayong taon. Agad namang napuno ng mga reklamo ang silid. Para sa taong ito, gumawa sila ng paraan para mapanood ng lahat ng profesor ang mga pagsusulit ng sabay-sabay. Medyo hindi ito epesyente at nakakapagod. Siyempre, may ilan ding nagustuhan ang format. Dahil hindi nila maaring palampasin ang isang talentong nangangako para lamang sa kaginhawaan ng mga guro. Inilayo ni Lolo ang usapan mula sa sistema ng pagsusulit at ibinalik sa mga estudyanteng puno ng pag-asa. Sa pasimula ng kurso sa pag-iskrima, ipinatawag niya ang mga mahiwagang pagtatala ng bawat sumusulit upang suriin ang mga pumasa sa huling pagkakataon. Siyempre, pasado ang mga tumalo sa eksaminador. Ang hindi nakatapos, susuriin batay sa ipinakitang galing at kung paano sila tumagal sa loob ng 15 minuto. Maliban sa mga nagpahirap sa instruktor, pinili nila ang mga kandidato na numero 5, 217 at 753. Lahat ay sumang-ayon na sila lang ang papasa. Kung magdadagdag pa sila ng mga hindi gaanong mahuhusay, hindi makakasabay ang mga kawawang batang yon sa klase. Walang tumutol sa napagkasunduan. Kaya naman, ang mga matagumpay na kandidato para sa kurso ng pag-ispada ay kinumpirma na at napagdesisyonan na. O dapat sana, hanggang sa isang mapaglarong boses ang bumanggit sa kandidato numero 513, Gray Lee.
Mula sa walang iba kundi ang misteryosong professor na si Ariel. Dahil binanggit niya ang isang hindi pamilyar na numero, pinanood ng ibang mga professor ang kuha. Kinailangan nilang aminin na, kung binigyan pa ng isang segundo, malamang nananalo sana ang binata. Pero umasa lang siya sa paggawa ng mga patibong para talunin ang tagasuri. Baka masyadong mahirap para sa kanya ang akademya. Nakita ng mga sanay sa espada ang kanyang matatag na pamamaraan, ang kakulangan sa lakas, at ang malinaw na pagkakaiba mula simula hanggang dulo. Kaya, ibinasura ng mga profesor ng kurso sa espada ang ideya na tanggapin ang kandidato 513 sa akademya. Habang abala sila sa palalait sa mga pagkukulang ng mga bata, tiningnan ni Professor Ariel ang kanyang mga kasamahan na parabang mga inutil. Lahat sila napanood ang footage, pero walang isa man lang nakapansin sa nakita niya. Kung lahat sila ay ganito kabulag, baka nga walang saysay ang format ng pagsusulit. Kinabukasan pagkatapos ng huling pagdedesisyon, ipinatawag ang mga sumusulit sa plaza. Inutusan silang magtipon ng alas 11 ng umaga. Tila sasabog ang dibdib ng lahat sa kaba. Umaasang makukuha ang inaasam na pagtanggap. Sa wakas, dumating na ang oras. Malakas na inanunsyo ng representante ng akademya na 6 na kandidato ang pumasa sa kurso ng pag-iskrima. Ang unang tinawag ay ang mga kandidato bilang 5 at 217. Agad namang nagliyab at nawala ang kanilang mga papel. Ang sumunod ay ang mga kandidato bilang 432, 615, 753, at 925. Iyon lamang po, sa daan-daan. 6 lang ang sapat ang galing para tanggapin sa pinakaprestihiyosong training institute sa mundo. Dumating si Gray ngayon na may kaunting pag-asa, para lamang madurog sa katotohanang maaring hindi siya sapat. Inutusan ang mga nakapasa na tawirin ang tulay at kumpletuhin ang pagpapatala bago matapos ang araw. Likas na tuwang-tuwa ang mga pumasa na makapasok sa buhay ng isang elite. Ang mga bumagsak ay yumuko sa pagkadismaya, nalulunod sa kanilang pagkabigo. Sa pagtatapos ng kurso sa pag-iskrima, inanunsyo ng representante na may isang kumuha ng pagsusulit na napili ng Divine Eye Special Admission. Siyempre, walang iba kundi ang kandidato numero 5113, si Gray Mother Freaking Lee. Ang papel niya ay nagliyab sa ibang kulay kumpara sa mga nauna. Agad na nakuha ng maliwanag na asul na apoy ang atensyon ng lahat. Nang akala niya ay kailangan niyang magsanay at magpagaling ng isa pang taon, binigyan si Gray ng isang pass. Nang marinig ang Divine Eye Special Admission, kinutya siya ng ibang kandidato. Wala siyang kamalay-malay sa pinasok niya. Ngayon lang niya narinig ang tungkol sa Divine Eye na yan. Para sa karamihan, isa itong kalokohan, isang paraan para makapasok ang hindi karapat-dapat, tanda ng pagbagsak ng World Union Academy. Sa naririnig niyang mapanirang usapan sa paligid, hindi nagustuhan ni Gray na tawagin siyang estudyanteng nakapasok sa likod. Nagtataka siya kung paano siya napili gayong wala naman siyang koneksyon. Imposibleng may ganitong kapangyarihan ang kanyang master sa academy. Habang kinukutya ng mga bigo ang isang tinanggap sa Divine Eye, pinagalitan sila ng isang kalbong ermitanyo dahil sa kawalang galang sa matagal ng tradisyon. Para sa kalbong ermitanyo, ang pagpasok na ito ay isang kagalang-galang na kategorya na nagluwal ng maraming bayani sa loob ng mahigit isang siglo. Gaya ng inaasahan, kinutya rin ng mga bigo ang ermitanyo dahil daw lipas na ito. Totoo, ang Divine Eye ay itinuring na lugar ng kapanganakan ng mga bayani noon, pero hindi na ngayon. Kabilang sa mga kamakailang kandidato ng Divine Eye sina Amy White, Bella Albright, Lick Muller at Jacob Bloomfield. May isang bagay na magkatulad ang apat na ito, lahat sila'y nakikitang mga ganap na bigo. Ngunit narinig na natin ang mga pangalang iyan. Sa malapit na hinaharap, si Amy White ay usad para maging sword sign. Si Bella Albright naman ang magiging great sage. At si Jacob Bloomfield ang tatanggap ng pamana bilang Divine Archer. Ang tatlong ito ang aabot sa tugatog ng kanilang galing bilang pangunahing puwersa laban sa mga likidator. At ngayon, ang pangalan ni Grayley ay babanggitin kasabay ng mga alamat na ito. Ang mga pumasa ay sinalubong at binigyan ng mga unipormeng papalitan. Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagtanggap, at dapat magtipon ang mga baguhan sa plaza sa harap ng pangunahing opisina. Sinukat ni Gray ang bago niyang kasuotan, at sakto ito. Ang kanyang itim na blazer, na may gintong nakaukit na sagisag ng academy, ay napakagarbo. Mula sa pagkatalo, dama na niya ang pagiging presentable kasama ang mga kasabayan niya. Pagdating nila sa plaza, naguguluhan ang ilang mga baguhan. Walang laman niyon. Nawala ang pagkalito ng may tumakbong staff member ng academy, papalapit sa kanila, na humihingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niya na naantala ang seremonya dahil sa pagkakagulo. Pero hindi naman daw ito magtatagal. Para magawa ito, kailangan umatras ng kaunti ang mga baguhan para mailagay ang seto. Sinunod naman ng mga baguhan ang utos ng staff, habang nagmamasid ng may pag-alinlangan. Lumuhod si MR, staff at nagsimulang kalikutin ang lupa. Matapos ang ilang paghahanda, hinawakan niya ang sahig at sa isang iglap, isang malaking magic circle ang lumitaw. Biglang sumulpot mula sa magic circle ang daan-daang upuan na nakaayos na parang kolosseum. Namangha ang mga baguhan, hindi pa sila nakakita ng ganito kalaking mahika. Sa loob lang ng ilang segundo, ang plaza ay naging isang tunay na arena na may mga upuan at entablado. Muling humingi ng paumanhin si MR, staff sa pag-aantala at inutusan ang mga baguhan na umupo kahit saan nila gusto. Natigilan pa rin sa kahindik-hindik na pagtatanghal ng mahika. Sumunod na lamang sila. Napagtanto ng ilan sa mga baguhan ang paggamit ng teleportation magic para basta na lang magpalitaw ng isang arena. Tahimik namang umupo si Gray sa gitnang hanay. Sa tingin niya, ito ang paraan ng academy para magdaos ng engranding seremonya ng pagbubukas malapit sa gusali ng paaralan. Ipinagmamayabang nila ang kapangyarihan ng World Union Academy. Nang makaupo ang lahat, nagkomento ang ibang mga baguhan na tila sobra ang dami ng upuan, 30 lang sila, pero daan-daan ang upuan. Kung sa bagay, gaya nga ng ipinahihiwatig ng pangalan ng World Union Academy, tinitipon ng institusyong ito ang pinakamagagaling mula sa buong mundo. Kung titingala kayo, makikita ninyo kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Daan-daang airship at karwahe ng dragon ang lumipad sa itaas, tinatakpan ang araw. Nang tumingala,
nakilala ni Gray ang pinakamalaking magic airship bilang Strato Queen. Minsan na siyang nakasakay sa dambuhalang sasakyang ito noong nagsisilbi pa siyang tagalinis. Alagang kahanga-hanga ito. Alagang kailangan pang magpakitang gilas sa simpleng seremonya ng pagbubukas. Alagang marunong magpasikat ang World Union Academy. Nang makalapag ang lahat ng barko, lumabas ang mga estudyanteng pumasa sa mahigpit na pagsusulit sa iba't ibang panig ng mundo. Puno na ang mga upuan. Sa pagtitipon ng lahat, oras na para magsimula. Hudyat ng kawani na lumikha ng arena ang simula ng kanilang mga buhay. Matapos ang lahat ng pagpaparangya ng impluensya, nagpatuloy ang entrance exam sa maikling talumpati mula sa headmaster. Medyo naiinip na si Gray sa kanyang upuan. Kahit tumapasok siya sa pinakaprestihiyosong akademya sa mundo, parang isa na namang nakababagot na pagtitipon ang seremonyang ito. Sunod, tinawag ng punong guro ang mga nangungunang estudyante mula sa bawat kurso sa podium. Tumayo ang lalaking katabi ni Gray. Leonhardt ang pangalan ng Blondie, ang top student sa kursong pag-iskrima. Habang buong kumpiyansang bumababa siya sa hagdan, kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa kanyang hindi kapani-paniwalang tagumpay na talunin ang tagasuri sa isang igla. Sabi pa ng ilan, ang baguhang ito ay kasing galing na raw ng sinumang propesor pagdating sa paggamit ng espada. Para namang si Leonhardt Appius ay isang espiya na inatasang bumuo ng isang peking pamilya, kasama ang isang asasin, at isang batang babae na nakababasa ng isip. Hindi naman nagula si Gray, bahagya lang siyang na-curious. Bago magsimula, tinyak ni Leonhardt na malaya siyang makapagsalita mula sa puso. At nang payagan, bumaling siya sa mga kapwa niya baguhan ng may matalas na tingin. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng paghahain ng formal na reklamo sa akademya. Una sa lahat, binati niya ang kanyang mga kasamahan na tinanggap sa tamang paraan. Malaking karangalan para sa kanya na mapabilang sa pinakamagagaling sa kasalukuyang henerasyon. Umaasa si Leonhardt na lahat sila ay makapagtatapos bilang mga taong may kakayahang magbigay ng makabuluhang ambag sa mundo. Para diyan, kailangan nilang magtulungan. Inaasahan niya ang araw na siya at ang kanyang mga kasamahan ay lilipad bilang mga ma-proud na estudyante ng World Union Academy. Matapos nito, sinabi niyang may isa sa kanila na hindi karapat dapat mapunta sa lugar na iyon. Ibinato niya ang akusasyon kay Professor Ariel na nangangasiwa sa special admissions ng Divine Eye. Gulat na gulat siya na pinuna siya ng isang freshman sa unang araw ng klase. Iginiit ni Professor Ariel na lahat ng estudyante rito ay pumasa sa mahigpit na pagsusulit. Hindi man sila kasing dominante ni Leonhardt, ipinakita naman nilang karapat dapat sila. Nagtataka at namamangha. Tinanong niya ang mayabang na bagito kung bakit ito kumakak na parang isang maliit na aso. Walang paligoy-ligoy, binanggit ni Leonhardt ang misteryosong kandidato na nakapasok sa pamamagitan ng isang lumang sistema. Nagangalit si Leonhardt na dapat magpakita na ang espesyal na estudyante. Isa uli ang marangal na uniforme, at umalis ng may kahihiyan. Tila na antig ang ibang mga baguhan sa kanyang mga salita, at pagiging desidido. Samantala, ang pinag-initan ay pilit na nagtatago sa karamihan. Mabuti na lang at hindi alam ng mayabang na yon ang mukha ni Gray. Kung mananahimik lang siya, hindi naman siya mapapahamak. Diba? Kinailangan ng mamagitan ni Professor Ariel at pinuri ang mga baguhan ngayong taon sa kanilang kasiglahan. Hindi nagpatinag, iginiit ni Leonhardt ang kanyang opinyon tungkol sa pagpasok ng mga estudyante sa pamamagitan ng isang lumang kurso. Medyo naiirita kay Blondie. Nagbabala si Professor Ariel kung sigurado ba siyang kaya niyang talunin ang batang pinili niya para sa kanyang kurso. Napaurong si Leon nang maramdaman ang presyon mula sa mahiwagang professor. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi niya kaya. Nagngangalit ang mga ngipin at pinapakalma ang sarili. Buong tapang na sumagot si Leonhardt na kaya niyang bugbugin ng todo ang walang kwentang estudyanteng iyon. Inaasahan na ni Ariel ang ganoong sagot. Gusto niya ang mga lalaking may panininigan. Kaya nagmungkahi siya ng pustahan, handa niyang isugal ang kanyang trabaho at ang kinabukasan ng batang iyon sa akademya. Hindi gusto ni Gray ang tunog ng pustahan na yan. Tinanong ni Leonhardt kung ang pustahan ba na ito ay isang tuwirang rambulan kasama ang espesyal na estudyante. Ngunit hindi gagawa ng ganoong kabagot at kagarapalang bagay si Professor Ariel. Sigurado rin siyang kung maglalabas ng todo ang kanyang alaga, mapupunta sa kanal ang musmos na si Leon. Bilang isang edukador, hindi niya maaring ilagay sa panganib ang buhay ng isang promising na estudyante. Tumagos ang kanyang mga salita sa pride ni Leonhardt na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Kung sinusubukan niya itong galitin para tumaya, siguradong nagtagumpay siya. Iminungkahi ni Professor Ariel na sa halip, ang pagtaya ay tungkol sa paglupig ng mga halimaw. Sa gayon, mas magiging ligtas ito para sa lahat. Bukod pa rito, alam niyang mas mahusay si Leonhardt sa pakikipaglaban sa mga halimaw kaysa sa mga tao. Simple lang ang detalye, kailangan nilang patayin ang mga halimaw na pipiliin niya. Sa bawat round, tataas ang lakas ng target na halimaw. Kung sino man ang sumuko at mabigong mapasuko ang target, alo. Kapag natalo ang alaga niya, kusang loob siyang magre-retiro bilang professor. At ititiwalag niya ang lahat ng special admission student na nasa pangangalaga niya. Pero kapag natalo si Leon, gagawin niya ang lahat ng ipag-utos nito. Alam kong marami sa inyo ang papayag maging alipin ng pulang-pulang buhok na professor agad-agad. Bago pumayag, tinanong ni Leonhardt kung ano ang unang target na halimaw. Bagamat tiwala siyang kaya niyang harapin at patumbahin ang kahisinong kalaban, mas gusto niyang umiwas sa anumang kakatuwang bagay. Matapos ang kaunting pag-iisip, nakabuo siya ng perpektong unang target. Gusto niya ang ulo ng isang ogre general sa kanyang mesa. Kung madali raw para kay Leon, dadagdagan niya ang hira. Pero base sa reaksyon ng mga tao, hindi na kailangan pa yon. Habang sinasabi ng lahat na sobra-sobra ang hinihingi niya, iniisip naman ni Gray kung bakit ogre general ang napili niya. Partikular, isang halimaw na napatay na niya. Si Leon naman, padabog na pumalo sa plataporma. Mariing iginiit niya na ang isang ogre general ay hindi isang halimaw na kayang supilin ng isang tao ng mag-isa. Nang makita ang pagtutol ni Blondie, ibinaba niya ang hirap at itinakda ang palugit sa buong taon. Pero ayaw pa rin ni Little Leon. Sabi niya, kung kaya ng isang tao na pumatay ng disaster level monster nang mag-isa sa loob lang ng isang taon, hindi na sana nagdurusa ang mga tao. Kung itutuloy nila ang walang saysay na pustahan na ito,
Nagpumilit ang duwag na ito ng mas makatotohanang target. Sa kanya naisip na sadyang pumili ang tusong babae ng halimaw na walang makakatalo para matapos ang pustahan ng walang malinaw na panalo. Dahil sa kanyang pagrereklamo, pumayag si Professor Ariel at nagdagdag ng isa pang kondisyon sa pustahan kung magtabla, panalo si Leon. Sa madaling salita, kapag nabigo ang kanyang alaga na talunin ang Ogre General sa loob ng isang taon, kusang loob siyang bababa sa pwesto at ititiwalag ang lahat ng kanyang espesyal na estudyante. Sa lahat ng kondisyon para bigyan si Leon ng mas maraming kalamangan, magmumukha siyang duwag kung tatanggi pa rin siya. Dapat malaman ni Lloyd Forger na ginagamit lang siya at desidido na ang resulta. Pero nadala siya sa panlilinlang ng professor, napilitang tanggapin ang tila garantisadong pustahan. Para sa record, tinanong niya kung bibilangin ang isang mahina o sugatang general na ogre natural lang na dapat nasa natural na anyo nito ang halimaw. Para masaliwhan ang kasunduan, ang mata sa likod ng monokulo ng professor ay nagliwanag habang ang kanyang mahika ay bumuo ng isang kontrata. Bawat detalye ay nakalista at nakatatak sa mahiwagang kontrata. Ang kailangan lang gawin ni Leon ay pirmahan ito kung handa na siya. Sa harap ng lahat ng faculty at mga bagong estudyante, kusang loob niyang pinirmahan ang kanyang pangalan sa dokumentong Arcane. Matapos ang kasunduan, nag-alangan niyang tinanong kung ang batang nakapasok sa likod ay may pag-asang manalo. Hindi siya sinagot ng diretso ni Professor Ariel. Nanonood lang ang ibang mga professor sa kanilang upuan. Tila sanay na sa mga kalokohan ng matandang rakon na pula ang buhok. Sa kanyang upuan, napabuntong hininga si Gray sa pagkatalo dahil ang pustahan na tutukoy sa kanyang kinabukasan ay opisyal nang wala sa kanyang kontrol. Napansin din niya na sadyang binalangkas nito ang mga kondisyon upang isama ang Ogre General na kanyang napatay sa loob ng takdang panahon. Tapos na ang pustahang ito nang magsimula pa lang. Niloloko ni Professor Ariel si Leon at ang lahat, at si Gray lang ang nakakita nito. Talagang madumi siyang maglaro, pero malaking tulong ang may ganyang tao sa iyong panig. Matapos ang gulo sa pustahan, natapos ang seremonya ng pagpasok, at ang mga baguhan ay dumiretso sa kanilang unang lecture, ang mga batayan ng mahika. Ipinahayag ng profesor na namamahala sa klase na medyo nakakagulat na magsimula ng isang panayam sa unang araw ng klase. Gusto niyang masanay ang kanyang mga estudyante sa ganitong takbo. Sa akademiyang ito, hindi nila maaring sayangin ang kahit isang araw. Ngayon, magsisimula sila sa pinakasimple, ang simpleng paggamit ng mahika. Sa loob ng katawan ng tao ay may nakatagong enerhiya na tinatawag na ether. Maaring manipulahin ang mga magic circuit sa katawan at gumamit ng di masukat na lakas. Natakot si Gray na hindi siya makakasabay sa mga klase. Pero mukhang kaya naman ang unang lecture. Narinig na niya ang mga paliwanag na ito sa bootcamp. Gayunpaman, minamalas siya sa kanyang pagkakatalaga sa klase. Sa lahat ng mga panimulang klase sa mahika, napunta siya sa paihong klase ni Leonhard Appius. Kung malaman ng mga tao na siya ang kinamumuhiang Divine Eyes Special Admission Student, malalagot siya. Habang nag-iisip siya, napansin siya ng professor at pinagsabihan dahil mukhang naiinip sa leksyon. Nasaktan ng professor na tila hindi interesado ang isang baguhan sa loob pa lamang ng 5 minuto ng kanyang panimulang kurso. Agad namang humingi ng paumanhin si Gray dahil sa kanyang pagkawala ng atensyon. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit siya napansin ng professor gayong nasa likod siya ng lecture hall. Itinaas pa ng professor ang tensyon at nagpautos ng demonstrasyon mula sa estudyanteng nagambala. Kung mukha siyang naiinip sa isang panimulang klase, ibig sabihin marunong na siya ng basic magic, hindi ba? Hindi basta-basta nang bubuli si Gray. Magalang niyang iginiit na espesyalista siya sa paggamit ng espada. At inakalang ayos lang na hindi siya marunong ng mahika. Sinabi ng professor na kahit gumamit ng espada sa laban, kailangan pa ring matutunan ng mandirigma ang mga batayan para makipag-ugnayan sa kakamping medye. Ang pag-aral ng batayan ng mahika at pag-unawa sa pakiramdam nito ang pinakamaliit na magagawa ng isang swordsman. Sa sandaling iyon, naalala ni Gray na narinig na niya ang bagay na iyon sa mga lektura sa bootcamp. Kung gayon, maaring magtapos sa paihong spell ang lektura ngayon. Para makasiguro, tinanong niya kung ang layunin ng leksyon ngayon ay matutunan ang simple pero epektibong ether bullet. Dahil alam niya ang pangalan, ipinagpalagay ng professor na kaya niya itong gamitin. Nagpasalamat si Gray sa mga Diyos dahil sa impyernong bootcamp na pinagdaanan niya. Dahil magandang pagkakataon ito para sa isang demonstrasyon, napagpasyahan ng professor na gawing one-on-one match ito at tinawag ang pinakamagaling na swordsman ngayong taon, si Leon, sa entablado. Tuwang-tuwa namang tumayo si Blondie at nagbigay galang sa professor. Sinabi niya na sinanay siya sa espada at mahika bago pa man siya pumasok sa eskwela. Kaya maaring medyo mapanganib para sa isang ordinaryo na kalabanin siya. Sinabi ng professor na gaano man kalaki ang agwat ng kanilang galing, hindi nakamamatay ang mga ether bullet, kaya hindi kailangang magpigil. Dagdag pa niya, ibinunyag niya na si Gray ang Divine Eye student ngayong taon. Alam kung gaano kamuhian ni Leon ang walang pangalang backdoor student. Napatingin ang lahat ng estudyante kay Gray. Tinatandaan ang kanyang mukha, isa itong patibong mula pa sa simula. Hindi pa nga siya nakakatagal sa araw na to, nadox na siya ng professor. Sadyang ibinunyag ng matandang yon ang pagkatao niya nang may masamang bala. Dahil dito, sabik si Leon na turuan ng leksyon ang walang kwentang Gray gamit ang pagkakataong barilin siya. Halos pumutok ang mga ugat sa galit. Gusto niyang bumaba si Gray. Hindi dapat ganito ang unang araw ng ating bida. Sa entablado, magkahara silang tumayo habang ipinapaliwanag ng mapang-udyok na professor ang mga patakaran. Magbibigay siya ng hudyat, at paihong magpapaputok ng mga ether bullet ang magkabilang panig sa kanilang kalaban. Ilang araw pa lang nag-aral ng basic magic si Gray sa bootcamp. At kahit hindi raw nakamamatay ang mga bala, hindi ibig sabihin nun ay hindi ito masasaktan. Sa sandaling ibigay ang hudyat, nag-ipon si Leonhard ng maraming ether sa kanyang mga kamay. Determinado na ipakita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng tunay at huwad na estudyante. Napilitang protektahan ang sarili,
nag-ipon at minanipula rin ni Gray ang kanyang ether. Sa isang desperadong pagtatangka, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Nanahimik ang buong lecture hall nang makita ang isang napakalaking black hole na nagbabantang lumamon sa isang napakaliit na bala. Parehong natigilan sina Leon at Gray. Hindi nila inaasahan ang ganito. Gaya ng inaasahan, ang maliit na ether bullet ay tuluyang nilamon ng nagngangalit na black hole. Halata ang takot sa mga mata ni Leon habang papalapit sa kanya ang nakamamatay na spell. Sa gulat, itinaas ng profesor ang kanyang kamay at sinubukang pigilan ang pinakamasamang mangyari gamit ang kanyang sariling mahika. Hinarang ng isang gintong harang ang tila walang humpay na pag-abante ng kakaibang ether bullet. Nagawa nitong pigilan ang malaking bahagi ng puwersa ng atake. Ngunit halos hindi ito nakalusot. Nagkamali siyang nagpabaya, at ang gintong harang ay nagpakita ng mapanganib na mga bitak dahil sa presyon. Sa huli, umabot sa limitasyon nito ang ether bullet black hole at sumabog. Nawinasak ang mahikang harang sa milyon-milyong maliliit na butil ng liwanag. Dahil sa pagsabog, nagkagulo ang buong lecture hall. Napapikit ang mga rookie at naghanda sa pagdama. Samantala, si Leon ay napaupo sa sahig at sumisigaw. Nang marealisang nagkamali siya, agad na tumakbo ang profesor patungo sa sumisikat na bituin ng eskrima para siguraduhing okay lang siya. Tumayo si Leon, nagpagpag ng alikabok, at tinyak sa profesor na ayos lang siya. Matapos matiyak na walang nangyari kay Blondie, binalingan ng profesor ang muntikang sumabog sa buong lugar. Kung hindi napigilan ng harang ang impact, maaring napatay ni Leon ang abnormal na ether bullet at marami pang nasaktan. Kahit sa mga veteranong profesor ng mahika, walang makagagawa ng ganoong kalakas na ether bullet sa akademya. Gusto niyang malaman kung paano nakalikha ang binata ng ganoong kalakas na atake maging si Gray ay naguguluhan. Ang pinakawalan niya ay ibang-iba sa mahinang atake ng kalaban niya. Iba kaya ang spell na natutunan niya sa Subjugation Squad kumpara sa itinuturo sa akademya. Tinanong niya ang profesor kung may nagawa ba siyang mali. Ngunit sigurado ang matanda na ether bullet ang pinakawalan niya. Ang tanging malaking pagkakaiba ay ang kalidad ng spell. Ang ginamit ni Gray para palakasin ang spell ay hindi ordinaryong ether. Ang laki at lakas na iyon ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng super compressed ether. Wala ni isa mang baguhan ang nakarinig, lalo na nakaintindi, sa terminong ito. Ang super compressed ether ay isang bagay na kahit mga batikang profesor ay nahihirapang gawin at pag-aralan. Pero ginamit ito ng controversial na estudyanteng ito para baguhin ang isang simpleng spell. Walang sinuman sa akademiyang ito ang makagaya niyan. Ngayon, nagsisimula ng igalang at katakutan ng mga estudyante ang lalaking tinanggap dahil sa banal na mata. Nagprotesta rin sila na dapat ay sa magic course na lang pinasok si Gray. Sa pagkakalala niya, lahat ng spell na natutunan ng Subjugation Squad ay katulad mismo ng ginamit niya. Sa grupo, si Gray pa nga ang isa sa mga walang talento rito. Hindi pa rin siya naniniwala na gumagamit ito ng kung anong pinalakas na ether. Bumuo siya ng isa pang ether bullet at iginiit na kayang gawin ito ng kahit sino na may sapat na ensayo. Laking pagtataka niya nang tumawa lang ang profesor na parang baliw. Hindi alam ni Gray ang gagawin, kaya napatayo na lang siya roon na tulala. Biglang nagbago ang tono ng profesor. Noong una ng klase, halata ang pagiging pagalit niya. Ngayon naman, sinusubukan niyang hikayatin ang espesyal na estudyante na sumali sa kurso ng mahika. Magalang na tinanggihan ni Gray ang masigasig na imbitasyon. Palagi niyang naririnig na wala siyang talento sa mahika, kaya hindi niya maisip na mapasok siya rito ngayon. Para sa profesor, hindi niya matanggap ang pagtanggi nito. Kung ang isang binata na kayang lumikha ng super compressed ether sa pamamagitan ng compression ay walang talento, dapat na lang huminto ang lahat sa mahika. Tinawag pa nga niyang walang kapantay na henyo si Gray, higit pa sa pamantayan ng akademya. Sinuman daw nagsabing walang talento sa mahika ang batang iyon ay siguradong may tinitira. Tahimik na pinanood ng mga baguhan ang eksena. Nakita nila kung paano nagbago ang istriktong profesor at desperadong kinumbinsi si Gray na lumipat sa departamento ng mahika. Para sa kanya, malaking kawalan sa mundo kung hindi itutuloy ni Gray ang mahika. Isa itong krimen laban sa mahika. Sa lahat ng papuring natatanggap niya, ang tanging nagawa ng binata ay matawa sa kaabsurduhan. Sa kanya naalala na narinig na niya dati ang terminong ether compression technique. Isa na namang karaniwang araw sa bootcamp, at nagtuturo ang isa sa mga bayani. Ikinuwento niya kung paano noon, hindi alam ng mga tao na mayroong o kilala rin bilang life force. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, napakahirap magsagawa ng maayos na mahika kinakailangan na patuloy na i-compress ang ether sa loob ng katawan upang makamit ang ninanais na epekto sa pamamagitan ng isang spell. Ang primitibong paraang ito ay nakakaipon lamang ng kaunting Para kay Miss Bella Albright, ang dakilang pantas at pinakamalakas na magi sa hinaharap, katawa-tawa ang paraan ng kanilang pagsasanay ng mahika isang dekada pa lamang ang nakalipas. Tinanong ni Gray ang profesor kung narinig na ba nito ang isang tanong na ikinagulat ng matanda. Hindi niya talaga alam ang terminong iyon. Sa reaksyon niyang iyon, mukhang hindi pa natutuklasan ng mundo ang revolusyonaryong konsepto ng mahika na ito sa panahong ito. Kung ganoon, ang mga batayang bagay na natutunan ni Gray sa Subjugation Squad ay maituturing na kaalaman mula sa hinaharap. Napagtanto niya na dapat siyang mag-ingat na hindi maibunyag ang ganitong uri ng impormasyon. Sa huling pagkakataon, tinanggihan niya ang walang tigil na alok na lumipat sa ibang kurso. Ang tunay niyang pag-ibig ay ang espada, kaya kailangan niyang pumasa. Napabuntong hininga ang profesor at walang magawa niyang tinanggap ang desisyon ng binata na manatili. Ngunit nag-iwan din siya ng bukas na pinto kay Gray na lumipat ng apartment kahit kailan niya gustuhin. Dahil sumasakit na ang ulo niya, nagpasalamat na lang ang binata sa masiglang matanda para sa mapagbigay na alok. Matapos ang demonstrasyon, pinabalik na sa upuan ang dalawang kalahok at nangako ang profesor na hindi na niya pagsasabihan si Gray sa klase. Sa katunayan, ayos lang sa kanya kung alis ang bata kapag nagsawa. Naniniwala ang profesor na napakasimple ng mga bagay na ito para sa isang henyo na tulad ni Gray. Bumaba si Gray sa hagdan habang nakatatanggap ng masasamang tingin. Ngayon umaakyat siya nang may pagalang mula sa profesor at kanyang mga kasamahan. Samantala, ang kanyang biktima ay nakatayo pa rin sa gibang endablado.
namumula at damang-dama ang tibok ng kanyang pusong leon para kay Lord Grey. Hindi niya nakita kung paano tumingin si Leonhart doon. Ngunit tiyak na naramdaman ni Grey ang lamig na umaakyat sa kanyang likod. Pagkatapos ng unang lecture, nakatanggap siya ng personal na nota mula kay Professor Ariel na humihiling na magkita sila sa kanyang opisina pagkatapos ng klase. Basta na lang siyang ipinatawag. Magkakaproblema kung si Professor Carlos ang nasa likod ng biglaang pagpapatawag na ito. Matapos maglakad-lakad ng ilang minuto, natagpuan din niya ang pintuan ng opisina na may marka ng banal na mata. Balak sana niyang kumatok, ngunit bahagyang bumukas ang pinto. Marahan siyang pinapasok. Inisip na imbitasyon ang nakabukas na pinto. Magalang na pumasok si Grey habang bumabati ng may paggalang. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, nakaramdam siya ng matalim na papalapit mula sa gilid. Automatikong gumana ang reflexes ni Grey at hinugot ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Medyo kakaiba ang pagkakahawak, pero nagawa nito ang trabaho. Naitaboy niya ang sorpresang attack at ang umaatake. Nang maitaboy ang sumugod, napagtanto ni Grey na kumilos siya ng walang pag-isip. Gusto niya sanang harapin ang napahiya. Ngunit isa lamang itong batang babaeng bughaw ang buhok na hindi man lang mahawakan ng maayos ang espada. Sa pagtingin ng mas malapitan, napagtanto ni Grey na kilalang kilala niya ang babaeng ito. Ang pandak na ito ay magiging isang matibay na haligi ng sangkatauhan at pag-asa sa hinaharap. Napukaw naman ang atensyon ni Grey sa mesa sa likod ng opisina at pinuri ng babaeng nakaupo roon ang kanyang mabilis na pagtugon. May dalawa pang lalaki sa silid, mga kasamahang profesor ni Ariel, na nagdududa pa rin sa bagong miyembro ng Divine Eye. Sinuri nila ang mga galaw ni Bella bilang walang kamali-mali. Ngunit napakadaling natanggal ang kanyang espada sa kanyang kamay. Nang marinig ang pangalan, bumalik sa alaala ni Grey ang tungkol sa pinakamagaling na magye. Sino kaya ang mag-akalang ang sorceress ay magiging ganito kaaliwala sa kanyang murang edad? Samantala, kinukulit ni Ariel ang kanyang mga kasamahan na aminin na lang na sila ay nagkamali sa halip na magdahilan. Sa huli, nagbayad ang mga profesor at ibinigay sa sugarol na kasamahan ang kanyang panalo. Inagmasdan nila ang mabilisang palitan sa may pintuan at napagtantong may dahilan kung bakit narito si Grey. Naguguluhan at hindi komportable. Nagtanong ang binata kung ano ang nangyayari at bakit siya tinawag. Ipinaliwanag lang ni Ariel na nagpustahan sila kung mapoprotektahan ng bagong estudyante ang sarili niya sa sorpresang atake ni Bella o hindi. Salamat doon, kumita siya ng maganda ngayong araw. Bilang pasasalamat, binato niya ang bahagi ng kanyang napanalunan sa kanyang bagong estudyante. Sinalo naman nito ang barya at nakita ang isang kumikinang na gintong piraso sa kanyang kamay. Ang isang gintong barya ay halos isang maliit na kayamanan. Bagamat natalo sila sa pustahan, binanggit din ng ibang mga profesor ang isang kapansin-pansing detalye na nakaligtaan nila sa entrance exam. Mula sa nangyaring palitan kanina, nakasiguro silang sadyang iniiwasan ng binata na gamitin ang kanyang dominanteng braso para depensahan ang sarili. Para bang pinoprotektahan niya ang isang braso na hindi niya maigalaw. Ang pinakamalamang na dahilan para sa pag-iwas na iyon ay isang pinsala. Ngunit hindi lamang basta pisikal na pinsala sa mga muscles na makikita ng kahit sinong profesor. Ang batang ito ay nagdurusa sa mas malalim na sugat. Hindi basta-bastang pinsala ang magiging dahilan para maging ganito ka-alerto sa isang pananambang. Nagulat si Grey na napakaraming detalye ang nahinuha ng mga profesor sa panonood lang sa kanya habang binubunot ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Siyempre, mga edukador sila sa pinakaprestihiyosong institusyong pang-edukasyon, kaya naman ganoon. Bagamat mas mabagal silang nakapansin kumpara kay Ariel, nakabuo pa rin sila ng malinaw na larawan. Sa madaling salita, pinaalis ni Ariel ang mga kasamahan niya ngayong hawak na niya ang pera nila. Inalampas nila ang isang pambihirang hiyas at hindi niya bibitawan si Grey. Sa ngayon, aminin ng mga profesor na may potensyal ang bata. Pero kung hindi gumaling ang sugat na yon at patuloy na lumala, mananatili si Grey bilang ang lalaking hindi umabot sa pamantayan ng akademya pero tinanggap pa rin. Hindi niya nagustuhan ang pananalita ng profesor na yon. Nang umalis ang mga nagdududang profesor, si Ariel at ang kanyang mga estudyante na lang ang natira. Ngayong wala na ang mga istorbo, oras na para simulan ang tunay na pakay ng pagpapatawag na ito. Matapos maghain ng mabangong saa, inulit ni Professor Ariel ang narinig niyang nangyari sa klase ni Professor Carlos. Nalaman niya mismo mula sa lalaki na may mga mapilit na idiotang sumugod sa kanyang opisina. Hinihiling ang paglipat ng bagong estudyante sa kurso ng mahika. Malinaw na tinanggihan niya ang kahilingang iyon. Sa mapanuring mata niya, mas magiging nakakatakot na halimaw si Grey na may hawak na espada kaysa mahika. Nang tanggalin niya ang kanyang monokulo para ipaliwanag ang ibig niyang sabihin, natigilan si Grey. Wala raw nakikitang senyales ng henyo sa magic compression si Professor Ariel. Wala rin siyang senyales na nagsanay siya ng mahika sa mas malalim na antas. Bahagyang nabahala si Grey matapos siyang masuri at basahin na parang isang bukas na libro gamit ang kakatuwang mata na yon. Alam niyang walang saysay ang magsinungaling sa sitwasyong ito. Inamin ni Grey na tama ang lahat ng hinala niya. Nagtataka, marahan niyang tinanong kung handa ba siyang ibahagi ang paraan para lumikha ng itim na butas na ether bullet. Nangangako ng lubos na pagiging maingat at gantimpala kapalit ng mahalagang impormasyon. Gusto niya talagang malaman ang tungkol sa hangang konseptong ito para kay Bella. Habang sumisipsip ng saa, muntik nang nasambit ni Grey ang titulo ni Bella sa hinaharap. Tinawag ni Professor Ariel ang dalaga na isang dalisay na henyo pagdating sa teorya ng mahika. Ngunit walang kakayahang gamitin ang kanyang mga teorya. Sa hindi malamang dahilan, wala siyang kakayahang gumamit ng ether compression, lalo na ang mythical super compression. Base sa mga impormasyon mula sa hinaharap, alam niyang si Bella Albright ay mahuhuli sa pag-usbong, kaya siguro siya walang talento sa praktikal na aspeto. Isinagawa ni Ariel ang pagpupulong na ito matapos niyang marinig ang tungkol sa super compressed ether bullet na muntik nang pumatay kay Leon. Kung may paraan para magamit ang super compressed ether nang hindi kailangan gumamit ng internal compression, malaki ang maitutulong nito. Desperado si Professor Ariel na makahanap ng solusyon.
Ayaw niyang mapunta kay Professor Bradley ang isa sa mga estudyante niya. Malalaman ng lahat sa hinaharap ang isinumpang pangalang iyon, imposibleng hindi makilala ang isang napakasamang grade A na salbahe. Nagsagawa siya ng maraming eksperimento sa mga tao para lang sumulong ang kanyang larangan at marami siyang pinatay. Bukod pa rito, nagdulot siya ng mga sakunang mahika na kumitil sa buhay ng libu-libong tao. Si Professor Bradley ang pinakamasamang kriminal sa mahika sa kasaysayan. Sa panahong ito, hindi pa nahuhuli ang baliw na mass murdering magical terrorist. Kapag hindi nakalikha si Bella ng super compressed ether bago matapos ang taon, ipapadala siya sa baliw na professor para sumailalim sa isang peligrosong operasyon. Alam ng kahit sinong may sentido kumon na masama itong ideya. Sang-ayon dito si Professor Ariel. Bagamat ang operasyon ay sa pagkukunwari na pagpapahusay ng kakayahan sa mahika, isa lamang itong garapal na pag-eksperimento sa tao na walang katiyakan. Hindi pa ito publiko, ngunit nakaririnig na siya ng mga bali-balita tungkol sa hindi makataong krimen ng baliw na profesor. May mga biktima nang namatay habang ang iba naman ay nawasak ng higit pa sa pag-asa. Sumingit si Bella na kahit delikado at nakakatakot, mapapatalsik siya sa pagtatapos ng taon kung wala siyang maipapakitang resulta. Sa totoo lang, mas gugustuhin ni Professor Ariel na umalis na lang ang kanyang estudyante sa akademya kaysa hayaang pakialaman ng manyak na yon ang katawan ni Bella. Tahimik na nag-isip si Gray. Mayroon siyang mga teorya ng mahika na hindi pa umiiral. Kung ibabahagi niya ang isang bagay na napakalaki, tuluyang mababago ang takbo ng kasaysayan. Nakita niya ang batang si Bella na nakakuyom ang mga kamao sa paggabigo at takot. Naalala ni Gray ang huling sandali niya nang harapin ang liquidator. Ang paggabigo, takot, at kawalan ng pag-asa na iyon ay pamilyar na pamilyar. Isa lang siyang tagapuno na sinanay para bumagsak sa isang tira. Isang walang magawang tagapanood, habang ang mga bayaning dapat sanay magligtas sa mundo ay hinihiwa na parang sariwang karne. Alam ang naghihintay sa kanyang kinabukasan kung hindi siya kikilos. Bakit hindi niya gugustuhing baguhin ang takbo ng kasaysayan? Mas mabuting baguhin ang impyernong tinatawag nilang kinabukasan. Pagkaubos ng kanyang saa, pumayag siyang turuan si Bella sa abot ng kanyang makakaya. Hindi magtatagal gagamit na siya ng super compressed ether. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtungo ang tatlo sa arena habang papalubog na ang araw. Inilabas ni Gray ang pisara at sinikap na ipaliwanag ang natutunan niya mula sa mga lektura sa bootcamp. Matapos niyang ipaliwanag ang lahat ng naalala niya, hiniling niya sa mga babae na panatilihing sikreto ang impormasyong ito. Sinumang sumira sa kontrata ay mamamatay. Matapos niya itong ipaliwanag, tinanong ni Gray ang kanilang opinyon tungkol sa teorya. Ang pag-alampalang sa konsepto ng E ay sumabog na ang isip ni Professor Ariel. Ngunit ang kaalaman sa mahika na kanyang ibinunyag ay mas lalong hindi kapani-paniwala. Inuri ni Bella ang kanyang paliwanag bilang maikli ngunit organisado. Pakiramdam niya ay nakikinig siya sa isang panayam tungkol sa mahika mula sa daan-daang taon sa hinahara. Sa isang saglit, tila umusad ng isang siglo ang kasaysayan ng mahika dahil lang sa pag-intindi ni Bella sa mga impormasyon. Paulit-ulit niyang sinabi na umusad ang mahika ng isang siglo. Pero natutunan lang ni Gray ang mga konseptong ito mula sa isang magandang salamangkera na 10 taon pa lang mula ngayon. At tunay ito sa kanyang angking talino. Maraming impormasyon na hindi mahusgahan ni Professor Ariel. Kaya ipinasa niya ito sa kanyang munting henyo sa mahika. Ayon sa tantiya ni Bella, malaki ang posibilidad na tama ang teorya. Walang sumasalungat sa kasalukuyang teorya ng mahika. Pero ang pinakamabilis na paraan para malaman ay subukan ito. Kaya naman nila sinakop ang arena. Kung tama ang teorya, dapat gumana ang spell na mabilis na binuo ni Bella. Hindi maganda yan. Kung tama ang natatandaan niya, ang lakas ni Bella Albright ay kayang sunugin ang buong syudad sa isang igla. Isa siyang sandata na mapaminsala. Bukod pa rito, kilala siya sa kawalan ng kontrol sa kanyang malakas na mahika. Ngayon niya masasaksihan ang maalamat na pagtatanghal ng kapangyarihan. Maging si Bella ay gulat sa kanyang pinasimulan. Isang napakalaking apoy ang sumambulat mula sa gitna ng arena at tumagos sa mga ula. Sinubukan pa siyang babalaan ni Gray laban sa kanyang padalos-dalos na ideya. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo ang haligi ng apoy kasama ang batang medye sa pundasyon nito, na nagtataglay ng isang hangang magic circle. Ang nakabibinging kapangyarihang ito ang siyang tuktok ng mahika sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi agad na kontrol ni Bella ang mahika, nilamon na sana siya ng apoy. Ang kanyang pagkontrol sa elemento ang nagligtas sa kanyang buhay. Walang kamalay-malay sa takot ng iba, si Bella ay nagningning sa saya. Sa wakas, nagawa niyang pagtagpuin ang kanyang teorya at praktikal na talento. Itinulak palalo ang sarili, sinimulan niyang supilin ang nagliliyab na haligi. Hinuhubog ito sa hugis ng isang umaatungal na nagliliyab na dragon. Sa unang pagkakataon, natuwa siya sa mahika. At agad ding naubusan ng lakas. Namatay ang apoy at agad niyang naramdaman ang epekto ng kanyang pagsubok dahil naubos ang kanyang ether. Bumigay ang kanyang mga binti at nawalan siya ng malay. Bumagsak ang staff sa sahig, pati na rin siya. Nag-alala si Gray at agad na nilapitan ang walang malay na dalaga habang sinasabi ng profesor na kalma lang. Ang pagbagsak na ito ay tipikal na pagkaubos ng ether. Kailangan lang ni Bella ng kaunting pahinga at babalik na siya sa dati. Nang marinig iyon, guminhawa ang pakiramdam ni Gray. Gayunpaman, maging si Ariel ay namangha sa kahanga-hangang pagtatanghal ng talento sa mahika ng dalaga. Maaring siya lang ang makakabuo ng mahika sa ganitong antas matapos matutunan ang bagong konsepto. Habang tulog, naibulong ng Medjed na hindi siya ang kahanga-hanga, kundi ang teorya. Ibinigay ni Gray sa kanya ang kasangkapan para madaling makalikha ng sarili niyang super compressed ether, isang kasangkapan na dapat sana ibubuuin pa niya sa hinahara. Nakahinga ng maluwag si Ariel. Hindi na kailangan ni Bella ang kahina-hinalang operasyon mula sa kriminal na arcane na iyon. Isusumpa niya ng personal si Bradley. Natuwa ang profesor na nailayo ang batang Medjed sa kapahamakan. Lalo siyang natuwa na hindi niya nawala ang kontrol sa mahika dahil sa isang hindi autorisadong eksperimento, bagamat napatunayang nakadaragdag ng mahika ang operasyon ni Bradley. Kapalit naman nito ang kontrol. Kung paano ito gumagana ay isang misteryo.
Ngunit malamang na nakahanap ang baliw na paraan para piliting sirain ang limiter ng isang tao. Kaya naman pala naging usap-usapan na ang salamangkera sa nakaraang mundo ay isang hindi mapigilang sandata. Sa anumang kaso, ang malaking pagunlad ngayon ay hindi sana posible kung wala ang tulong ni Gray. Natupad na ang mga kondisyon ng kanilang kontrata. Turn na ng professor para tuparin ang mga obligasyon niya sa Magic Pepper. Una sa lahat, nangako siyang may gagawin siya sa braso niya. Mayroon siyang mahika na maaring makatulong. Inilahad niya ang kanyang kamay at lumikha ng mga paru-paro na gawa sa purong ether. Lumipad ang mga ito sa buong arena, habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kamay ng kanyang estudyante. Sa pagdampi, ang ether sa paligid ay umikot at gumalaw, na nagtitipon sa punto ng koneksyon. Ilang segundo ring tinanggap ni Gray ang paghilom. Pagkatapos, sinubukan niyang ikuyom ang kanyang sugatang kamay at nakaramdam ng malaking ginhawa kumpara dati. Kaya na niyang igalaw muli ang kanyang dominanteng kamay, malaking pagbabago ito. Umapaw ang kanyang galak, taos puso siyang nagpasalamat sa professor. Dahil nalutas nito ang isa sa pinakamalaki niyang problema, hindi nagawa ng kahit anong magic healing potion ang kanyang misteryosong pinsala. Ngunit nagawa ito ng magaang paghipon nito. Ipinagmalaki pa nito na ang kanyang nerbiyos na nagbabalik na mahika ay hindi dapat banggitin sa parehong hininga tulad ng ordinaryong magic healing potions. Bago pa sila tuluyang magdiwang, gusto niyang tiyakin na talagang 100% na ito. Para masubukan, kailangan munang sumubok magpalipad-lipad ng espada si Gray. Sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang puluhan ng kanyang espada gamit ang kanyang dominanteng kamay. Mabilis niya itong binunot at kaswal na hinampas ang espada. Agad niyang napansin ang isang bagay na nakababahala sa kabila ng inaakalang ganap na paggaling ng kanyang braso. Para makumpirma, ibinaba niya ang kanyang tindig at sinubukan ang kanyang mga galaw sa espada para malaman kung ano ang pakiramdam. Sa kanyang pagkabahala, hindi na gumagalaw ang kanyang kanang braso ng kasing ayos ng dati. Inaasahan na ito ni Professor Ariel. Maaring naayos niya ang mga nerbiyo sa perpektong estado. Ngunit hindi kayang pagalingin ng kanyang mahika ang mga sugat sa kaluluwa ng binata. Naguluhan si Gray nang marinig niya ang pagbanggit sa kaluluwa. Bagaman hindi pa napatutunayan ng kaalaman sa mahika ngayon ang pag-iral ng kaluluwa ng tao, matibay na naniniwala si Ariel na mayroon nga nito. Nakikita niya ito sa pamamagitan ng espesyal niyang mata. Nakatago sa ilalim ng kumikinang na monokulo ang isang nakakakitang mata na kayang tumagos sa lahat. At nakikita niya ang kaluluwa ni Gray na unti-unting naghihilom. Ipinapalagay niya na basta hindi siya nagpapagod ng sobra, kusa siyang gagaling. Inosente naman niyang tanong kung kasama ba sa pagpapagod ang pag-insayo ng kanyang espada. Sumagot ang professor na hindi naman. Maaari siyang magsanay ng normal. Sa halip, tinanong niya kung anong uri ng pag-espada ang ginagawa niya na nakakasira ng husto sa kaluluwa. Pero sa bagay, ang pag-espada na ginagamit ang kaluluwa bilang gatong ay hindi na bago. Sa katunayan, may kilala siyang may ganitong kakayahan din, si Amy White, isa ring estudyante sa Divine Eye Special Admission Course. Ipinapalagay niyang may koneksyon ang dalawang estudyante niya. Naguguluhan naman si Gray kung bakit ganoon ang iniisip ni Professor Ariel. Hindi pa nga niya nakikilala ang magiging banal na espada sa panahong ito. Ipinapalagay ni Ariel na kilala ni Gray si Amy base sa paraan ng paghawak niya ng espada. Parang nagpapahiwatig na natutunan niya ito mula sa babaeng mahilig sa espada. Sa bagay, napansin nga ng professor ang ilang pagkakaiba. Parang ang taong nagturo sa kanya ng espada ay mas mahusay pa kay Amy. Tinataya niya na sa loob ng ilang taon, magiging kasing galing ni Amy ang kung sino mang master ni Gray. Nakakatakot ang kanyang kakayahang maghinuha. Nakikita ng kanyang mata ang maliliit na detalye, at kaya niya itong bigyang kahulugan ng mahusay. Ayon kay Gray, natuto siyang humawak ng espada sa dojo sa kanilang bayan, na technically ay hindi naman kasinungalingan. Kailangan niyang baguhin ang usapan o baka mabunyag ang kanyang mga sikreto. Sa pagbabalik sa usapin ng mga sirang kaluluwa at pag-espada, imposibleng may ugnay ng ordinaryong teknik ang dalawang konseptong ito. Sa simula pa lang, alam na niyang may sikretong galaw si Gray na kayang talunin ang isang ogre general, isang hukbo ng ogre, at lahat ng nasa paligid sa isang bagsa. Nagawa na niya ang kanyang takdang aralin. Salamat sa hindi kapani-paniwalang nagawa ni Gray, ang pustahan nila ni Leon sa seremonya ng pagpasok ay panalo na. Ipinakita kay Ariel ang mga labi na natagpuan sa lugar ng pinangyarihan at nasabi niyang kahanga-hanga ang mga ito. Ni hindi kayang gawin ng pinakamagaling na mahika ang ganitong katumpak at nakamamatay na atake. Ang mahiwagang kapangyarihan sa loob ni Gray, ano man iyon, ang sanhi ng sugat sa kanyang kaluluwa. Nakikita niya ito sa kanyang mga mata. Nakikita ni Ariel ang kanyang kaluluwa at ang kapangyarihang tumatagas sa isang nakakadenang pintuan. Nang sabihin niya iyon, naniwala na siya. Ang nakakadena na pintuan ang paulit-ulit na naglalarawan sa kanyang isipan. Hindi ito basta-basta mahuhulaan. Totoong eksperto ang babaeng ito. Gayunpaman, nakakita na si Ariel ng kapangyarihang katulad ng kay Gray. Bagaman hindi eksaktong magkatulad, halos paeho ang kanilang aura. Nagtataka, itinanong niya kung may iba pang mayroong kapangyarihang misteryoso na katulad ng sa kanya. May alam siyang isa na akma sa paglalarawan, ngunit hindi siya sigurado kung tao ba ito o hindi. Tinawag ito ni Professor Ariel na tagalikida, ang paehong tagalikida na naghudyat ng katapusan ng mundo. Base sa reaksyon niya, alam niyang narinig na ng bata ang tungkol sa kanila sa isang paraan o iba pa. Gulong-gulo ang isip ni Gray. Bakit binabanggit ang likidator sa ganito kaagang bahagi ng kasaysayan? Hindi inaasahan ng sensual na professor na pamilyar ang binata sa isang esoteric na nilalang. Pero sa bagay, may alam siyang futuristic na uri ng magic theory, kaya hindi na gaanong nakakagulat. Nagtataka, tinanong ni Ariel kung gaano ba ang alam niya tungkol sa likidator. Sa totoo lang, wala siyang gaanong alam, pero sigurado siyang isa itong banta sa sangkatauhan. Kailangang pigilan ang nilalang na iyon bago pa man ito makalikom ng mas maraming kapangyarihan, isang bagay na kailangang wasakin anuman ang mangyari. Gayunpaman, tila determinado si Balian Bradley na ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento tungkol dito. Tila ang hinaharap na kapahamakan ng apokalipse ay may kaugnayan sa kilalang teoristang mahiko. Sa pagkakaalam ni Ariel,
ang likidator ang mismong nilalang na pilit tinatawag ni Balian Bradley, bagong balita ito kay Gray. Walang nagsabi sa kanya ng pinagmulan ng kaaway ng sangkatauhan. Sa pag-iisip, ang akademya sa huling timeline ay nagsilbing sentro ng kasaysayan. Para bang alam na alam ng mga nakatataas kung saan lilitaw ang likidator. Malaki ang posibilidad na ang World Union Academy mismo ang may kagagawan sa pagpapatawag dito. Napagkasunduan ng professor at ng misteryosong freshman na dapat pigilan ang mapanganib na eksperimentong ito bago pa lumala. Sa kasamang palad, ang nagpapatakbo nito ay isa ring tenured professor. Walang kapangyarihan si Ariel para pigilan siya o ang mga eksperimento niya. Sinubukan na niyang kumbinsihin ang mga nakatataas, pero ayaw nilang makinig. Sa kasamang palad, wala siyang otoridad para magbigay pa ng impormasyon sa isang simpleng estudyante. Ang bottom line is, maliban kung may utos mula sa itaas, walang makakapigil kay Balian Bradley sa kanyang kabaliwan. Umaasa si Gray na makuha man lang ang mga pangalan ng mga nakatataas sa academy. Ngunit mukhang imposible pa iyon sa ngayon. Tila mas masalimuot ang pamunuan ng academy kaysa sa inaakala niya. Pero kung mapatunayan niyang isang ng criminal si Professor Bradley, baka may sapat silang ebidensya para mabago ang sitwasyon. Sa nakaraang buhay, libo-libo ang namatay dahil sa illegal na eksperimento ni Balian. At alam ni Gray kung saan mangyayari ang mga kalupitang ito. Walang masama kung ibabahagi niya ang impormasyong ito kay Professor Ariel para mahuli nila ang manyak na yon. Pero agad niyang tinanggihan ang ideya ang pagpasok sa research facility ng isang professor ng academy nang walang pahintulot ay itinuturing na isang napakalaking krimen. Kailangan siguro nilang humanap ng ibang paraan para makakuha ng matibay na ebidensya nang hindi sila makukulong. Pero kung may maipapakitang patunay si Gray, baka magbago ang ihip ng hangin. Kung hindi, wala silang magagawa kundi isantabi muna ang ideyang ito. Mukhang batid ni Ariel ang posibleng panganib, ngunit tali ang mga kamay niya dahil sa burokrasya at politika ng academy. Nakakainis pero naiintindihan. Higit sa lahat, gusto niyang mas malalimang pag-aralan ang misteryosong kapangyarihan ni Gray. May paraan daw para matutunang kontrolin ang nakamamatay na kapangyarihang iyon. May isang propeso sa academy na dalubhasa sa mga hindi patukoy na kapangyarihan. Ang kaso ni Gray ang perpektong palaisipang lulutasin. Professor Heathcote Longfellow ang kanyang pangalan. Narinig na ni Gray ang pangalan noon. Si Heathcote Longfellow ang naghasa sa mismong santo ng espada. Isa siyang alamat. Alam ni Ariel na makukuha ng ideyang ito ang atensyon ng binata. Ipinangako niyang isa sa ayos niya ang pribadong sesyon ng pagsasanay kasama ang professor na iyon para bukas. Buong pusong tinanggap ni Gray ang tulong ni Ariel. Ang mismong dahilan kung bakit siya nagpunta sa akademya ay para pag-aralan ang kapangyarihang ito. Hindi niya inaasahang makakahanap siya ng matibay na lead agad. Sa wakas, bumubuti na ang mga bagay. Kinabukasan, natagpuan ni Gray ang kanyang sarili malapit sa istriktong professor. Nagsimula na ang kanyang unang pribadong leksyon mula kay Heathcote Longfellow. Mabilis nga talaga si Ariel. Inaasahan ni Gray ang matinding pagsasanay o malawak na theoretical na aralin. Ngunit kinaladkad siya ni Professor Longfellow sa kakahuyan at ngayon ay tumatakbo sila ng paikot-ikot. Nasa loob pa rin sila ng academy, ngunit nasa gitna sila ng isang makapal na gubat. Habang sinusubukan niyang alamin ang layunin ng walang patumanggang pagtakbo, pinagalitan siya ni Professor Longfellow dahil sa pagpapagalagala ng kanyang isipan. Sa halip na mag-isip ng kung ano-ano, dapat daw ay bilisan na lang niya ang kanyang takbo. Kailangan nilang tumakbo at itulak ang katawan sa sukdulan nitong limitasyon. Naniniwala si Longfellow na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay tunay na nagigising kapag naubos na ang bawat patak ng pisikal na lakas. Bawal hawakan ni Gray ang kanyang espada hanggat hindi naubos ang bawat butil ng kanyang lakas. Hindi pa nakikita ng binata ang mas malaking larawan, ngunit lubos siyang nagtitiwala sa mga pamamaraan ni Heathcote. Gayunpaman, habang tumatakbo siya, nagsasagawa naman si Balian ng mga eksperimentong hindi makatao para ipatawag ang tagapamagitan ng wakas. Mahiyap alisin iyon sa isip niya. Dala ni Gray ang bigat ng pagkakita sa hinaharap kaya bumabagal siya. Gayunpaman, natigil siya sa pagsasanay sa loob ng isang buong linggo. Sa ikapitong araw, ipinatawag siya para mag-ulat kay Professor Ariel. Medyo napahiya si Gray dahil ang ginawa lang niya ay walang katapusang pagtakbo at kaunting ensayo sa espada sa huli. Aminado siyang bahagyang lumakas siya. Hindi napigilan ni Ariel ang kanyang amus na tawa. Alam niya ang kakaibang pamamaraan ni Heathcote. Nang matapos ang report, may isang mensahero na magalang na pumasok sa opisina. Inabot niya ang isang selyadong liham na nakapangalan kay Professor Ariel. Agad niyang binuksan ang mensahe, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nabago habang binabasa ang liham. Nang matapos niya ang liham, natigilan siya sa kanyang kinaupuan. Nag-alala, tinanong ni Gray kung anong problema. Walang imik niyang iniabot ang liham upang basahin niya ito. Mas mabuti na yon. Ito ay isang liham na isinulat ni Balian Bradley. Natanggap na ng baliw ang ulat tungkol sa super compressed ether breakthrough ni Bella Albright. Iginiit niya na kahit may pagkakahawig, hindi pa raw talaga naabot ng batang Medj ang antas na naiulat, kaya hindi niya kinikilala ang bagong kakayahan nito. Kaya naman, mananatiling balido ang kontrata sa operasyon, at itutuloy ito ayon sa schedule. Isa itong katawa-tawang liham na isinulat ng isang dalubhasang mang-udyok ng galit. Isa itong kabaliwan. Galit na galit si Ariel. Mukhang determinado si Balian Bradley na makuha si Bella bilang isang perpektong guinea pig. Pilit niya itong ipinapasok sa isang hindi kailangan at mapanganib na operasyon. Sa kasamang palad, hawak ng baliw ang lahat ng kapangyarihan. Ang kontrata ng mahika na pinirmahan ni Bella ay walang butas. Maliban na lang kung pawalang bisa ito ni Bradley. Mapipilitan si Bella na pumili sa pagkatanggal o isuko ang kanyang katawan sa isang baliw, hindi ito matanggap ni Gray. Sumang-ayon si Ariel. Ang liham na ito ang nagtulak sa kanya para kumilos ng walang pakialam sa burokrasya. At kailangan niya ang tulong ni Gray. Gusto niyang malaman ang lokasyon ng sikretong laboratorio ni Bradley. Delikado ito.
Pero kailangan niyang ibunyag ang babaeng, yon bilang kriminal, para mapawalang bisa ang kasuklam-suklam na kontrata. Sa wakas, handa na siyang dumumi ang mga kamay. Ito mismo ang kailangan ni Gray. Nang may pagmamalaki, tinanong niya kung bakit nagbago ang isip nito gayong ang pagbubunyag sa isang kapwa propesor ng walang matibay na ebidensya ay isang napakalaking peligro. Wala na sila sa saklaw ng batas. Ipinagkakatiwala niya kay Gray ang isa sa mga estudyante niyang pinoprotektahan. Mula pa noon, nakita na niya na mangyayari ito, na nagsasabi ng totoo si Gray sa lahat ng oras. Inabot ng ilang panahon at isang malinaw na absurdong liham para aminin ito. Ngunit sa wakas ay gising na si Ariel. Panahon na para manguna si Gray, ginagabayan ng kaalaman sa hinaharap. Sama-sama nilang ilalantad ang mga krimen ng sikopatang iyon laban sa sangkatauhan. Bumabalik ang Dark Swordsman. Sa pagkakaalam niya, ang kasuklam-suklam na laboratorio ay nakatago sa mga bundok malapit sa baryo ng Toruel. Bahagyang naalala ni Professor Ariel na may isa sa mga faculty member ang nabigyan ng pahintulot na magtayo ng laboratorio doon. Ibig sabihin, ang mga illegal at hindi makataong eksperimento ay pinahintulutan ng akademya. Walang mas mainam na lugar para magsagawa ng illegal na pananaliksik kundi sa kabundukan ng Toruel. Halos walang magtataka kung magtatagal siya roon. Bukod pa rito, iginagalang ng mga propesor ng akademya ang di nakasulat na batas na nagbabawal sa pakikialam sa proyekto ng iba. Ngunit hanggat makakakuha sila ng ebidensya na nagpapatunay na may krimen laban sa sangkatauhan, hindi sila dapat kasuhan ng paglabag sa pribadong pag-aari. Habang pinag-usapan nila ang plano, kumatok si Bella sa pinto at pinapasok siya ni Ariel. Katatanggap lang niya ng liham na naglalaman ng nakapangingilabot na balita. Halo-halo ang emosyon niya dahil sa matinding pagkatalo. Kinuha ni Professor Ariel ang sulat sa kamay niya at tinya kay Bella na maayos ang gulo sa anumang paraan. Tila balak ni Ariel na harapin si Varian Bradley ng mag-isa at hindi papayag si Bella doon. Nang may kumpiyansang ngiti, iginiit niyang kaya niyang patumbahin ang lalaking iyon kahit anong araw. Nag-alalang tumingin ang dalaga kay Gray. Nagmamakaawang mamagitan, kaya naman nangako siyang sasama sa profesor. Buo ang loob, nagpresenta rin si Bella. Ayaw niyang umasa na lang sa iba para lutasin ang problema niya. Akala ni Ariel kaya na niyang kumilos ng mag-isa. Binabalaan niya sila na si Varian ay isang batikang profesor. Bilang yan, isa rin siyang baliw na walang pakialam sa buhay ng tao. Kapag nahuli niya ang isang walang karanasan na estudyante na sumisira sa mga plano niya, walang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin. Bilang nakatatanda sa usapang ito, hindi niya maaring isugal ang mga batang ito. Ngunit nakita ni Gray na mas lalong mapanganib ang pag-isa. Iginiit niya na kaya niyang gamitin ang kapangyarihan ginamit niya para talunin ang isang ogre general kung kinakailangan. Hindi siya magiging pabigat. Isa pa, kapag may nangyaring masama kay Ariel, siguradong bubuwagin ang Divine Eye program na magiging dahilan para mapatalsik si Gray at ang kanyang mga kasamahan. Mas gugustuhin niyang magkaroon ng kontrol sa kanyang kinabukasan. Isang pagpipilian upang magdesisyon sa kanilang sariling kapalaran. Sa nakita niyang determinasyon sa kanilang mga mata, hindi na nakatanggi si Ariel. Parang pupunta pa rin sila, kahit pagbawalan niya. Kung gayon, papayag siyang gawing misyon ng grupo ito sa isang kondisyon anuman ang mangyari. Dapat nilang unahin ang kanilang kaligtasan. Agad namang tinanggap ni Gray at Bella ang kondisyon. Matapos ang ilang pag-iingat, naglakbay ang tatlo sa nakapangingilabot na mga bundok ng Toruel. Nakatago sa loob, ang malawak na pribadong laboratorio ni Varian Bradley ay nasa harapan nila. Mahirap isipin kung anong mga kakilakilabot ang nangyayari sa loob ng matatayog na pader na iyon. Muli, ang pangunahing layunin ng misyon na ito ay mangalap ng ebidensya ng kriminal na aktibidad wala ng iba. May galit sa kanyang mga mata. Kinumpirma ni Gray na nasa tamang lugar sila. Sa kabilang banda, nakaramdam ng pangamba si Bella. Hindi siya sigurado kung magagawa ba talaga nila ito nang walang problema. Ginawa na ni Professor Ariel ang kanyang takdang aralin. Dapat ay nasa komperensya ng Magic Society si Varian Bradley ngayon. Kaya walang tao sa lab. Pero malaki pa rin ang posibilidad na puno ng mga patibong ang pangunahing gate. Kaya para makasiguro, dapat nilang sirain ang pader sa gilid at gumawa ng sarili nilang pasukan. Isa ng krimen ang pagpasok sa lab na otorisado ng Academy. Wala nang pagkakaiba, kahit anong paraan pa ang gamitin nila. Sa huling pagkakataon, binigyan ni Ariel si Bella ng pagkakataong umatras kung magbago ang isip nito. Mahigpit na hinawakan ang kanyang staff. Isinantabi niya ang lahat ng kaniyang pag-alinlangan. Tinanong niya kung handa ba talaga ang profesor na pagdaanan ang lahat ng ito para sa isang tulad niya. Sumingit si Gray at sumagot na hindi lang para sa kanya ang operasyong ito. Ang pagpigil sa masamang balak ni Varian Bradley ay para sa kapakanan ng mundo. Kapag wala silang ginawa, maraming mamamatay at magdurusa ang buong mundo. Medyo ay para kay Professor Ariel ang kanyang mga dahilan. Pero sumang-ayon siya na dapat pigilan ang masamang hayop. Kaya, dapat magpakalma na lang si Bella at huwag nang mag-isip ng labis. Hindi lang siya ang kailangang iligtas. Matapos ang lahat ng pagpapakilala, si Ariel ang nanguna. Hila-hila si Bella habang si Gray ay tumatakbo sa kanilang tabi sa buong bilis. Pagdating sa gilid ng pader ng naglalakihang laboratorio, kalmado niyang inilabas ang isang nagliliyab na spell. Sunod-sunod na pasabog ng apoy ang bumuta sa semento ng walang pagtutol. Ang pagsabog ay nagliwanag sa buong bundok. Talagang dapat mong purihin ang professor. Alagang marunong siyang magpasikat. Si Gray ang unang sumilip sa nabuksang pasukan. Sa kanyang nakita, kinilabutan siya. Bumungad sa kanya ang isang mahaba at madilim na pasilyo na may mga selda sa magkabilang gilid. Sa loob ng mga selda ay mga payat na tao, nakakadena at tulala dahil sa matinding pagpapahira. Ang ilan sa kanila ay mukhang patay na. Ang ilan ay nawalan ng mga paa at kamay at dumudugo dahil sa kanilang mga impektadong sugat. Alam nilang may matutuklasan sila, ngunit hindi nila inaasahan na mangyayari ito ng napakabilis. Hindi na kailangan pang maghanap ng ebidensya. Tinahak ng grupo ang mahabang pasilyo. Bawat selda ay puno ng mga biktima ni Varian Bradley. Sa ngayon, nakapagtala si Ariel ng 14 na ipinagbabawal na spell na ginamit sa mga preso.
Sapat na yon para hatulan si Varian ng mga seryosong krimen. Hindi na rin kailangang banggitin ang napakaraming paglabag sa karapatang pantao na naganap sa lugar na ito. Sa huli, nakarating sila sa isang malaking silid sa gitna ng laboratorio. Ang sahig ay balot ng luma at sariwang dugo, at sa gitna, may nakapangingilabot na magic circle. Tila isa itong uri ng altar. Ang unang plano ay pumasok, kumuha ng konkretong ebidensya, at lumabas. Ngunit nakaramdam ng obligasyon ang mabait na batang salamangkera na iligtas ang mga taong nakakulong sa impyernong ito. Nakaramdam naman si Gray ng nakababahalang premonisyon. Hindi sila dapat magtagal sa lugar na ito. Abutin ng napakatagal ang pagliligtas, at baka bumalik si Varian. Bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang, isang multong figura ang lumitaw mula sa dilim. Agad namang nakilala ni Professor Ariel ang papalapit sa kanila si Varian Bradley, ang lalaking kilala sa kanyang kasamaan at kapangitan. Akala mo naman kung sinong may dating. Agad namang binunot ni Gray ang kanyang espada, handang sumagot sa anumang kasamaan ang gagawin ni Uns. Ipinagyabang ni Varian Bradley na nagpa-double siya para pumunta sa kompensya sa halip na siya. Malapit na raw kasi siyang magtagumpay sa kanyang eksperimento. Ipinagmalaki ng lalaking ito na nakakuha siya ng napakasariwang materyales para sa isang mahalagang seremonya. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga human lab rat habang sila'y sariwa pa at humihinga. Ngunit nang makita niya si Professor Ariel at ang kanyang mga estudyante sa kanyang pintuan, nagpasya siyang baguhin ang plano. Nag-alala naman si Ariel para sa kanyang mga estudyante. Naparalisa si Bella sa matinding takot, at si Gray naman ay handa nang makipaglaban anumang oras. Ang eksperimento ngayong gabi ay magbibigay ng mas magandang resulta kung ang mga materyales na gagamitin ay may mas malaking potensyal para sa mahika kaysa sa ordinaryong tao. Hindi alam ni Varian kung paano nila nalaman ang tungkol sa kanyang munting impyerno sa mundo. Pero sigurado siyang palihim na kumikilos ang tatlong ito, ibig sabihin, walang sinuman ang nakaalam kung saan sila pupunta. Kung bigla silang mawala, walang sinuman ang maghahanap sa kanila. Anuman ang binabalak ni Varian ay hindi magdudulot ng hinala. Kalimutan na ang krimen laban sa sangkatauhan. Ikuryente na ang lalaking ito dahil sa nakakatakot niyang ngiti. Sa tono ng kanyang masamang pananalita, halatang ang sabik si Professor Varian na gawin silang mga lab rats na magtutulak sa hangganan ng mahika mismo sa napakalaking halaga. Dahil nakita na nila ang lahat ng baho, hindi sila maaring iwan pang buhay. Gagamitin na lamang daw niya ang kanilang potensyal sa mahika. Sa gitna ng kanyang engrandeng monologo, nakita ni Varian ang isang malaking bolang apoy na patungo sa kanyang ulo. Sumabog ang spell na may nagliliyab na ugong na tumanglaw sa tuyong silid. Nakakagulat na hindi galing kay Professor Ariel ang atake. Nagmula ito sa magiging dakilang pantas mismo, si Bella Albright. Sa kanyang determinadong ekspresyon, tila nawala na ang kanyang takot. Sa kasamang palad, hindi sapat ang ganitong uri ng sorpresang atake na protektahan ni Varian ang sarili gamit ang isang harang sa huling segundo. Gayunpaman, pinuri niya ang potensyal at kahangahangang pagpapasya ng dalaga. Ibinunton niya ang pagkatuklas sa ganoong pambihirang talento sa banal na mata ni Ariel. Hindi niya gaanong binibigyang pansin ang mga espesyal na klase noon. Siguro dapat niya simulan tingnan ng mas malapitan ang iba pang mga recruit sa controversial na batch na yon. Gayunpaman, hindi kailanman magtatagumpay ang isang estudyante na nagtatangkang patayin ang isang profesor. Napakalaki ng agwat. Isinantabi ang lahat ng kanyang takot. Tinanggap ni Bella na mas mabuting madungisan ang kanyang mga kamay kaysa mamatay. Halos hindi siya umabot. Nag-alala para sa kanyang mga estudyante. Nag-utos si Ariel na umatras na. Hindi basta hahayaan ni Professor Varian na basta na lang sila umalis. Bago pa man sila makahakbang, isang nagliliyab na itim na enerhiya ang lumabas mula sa sentro ng nasisira ang ulo na profesor. Bilang ganti, si Bella ang pangunahing target niya, tila usa itong nahuli sa ilaw. Kailangang kumilos agad ni Ariel para saluhin ang atake gamit ang kanyang nagliliwanag na harang. Mayabang na ipinaliwanag ni Varian na walang saysay ang depensibong mahika laban sa apoy ng kasakiman, na isa sa mga pinakapaborito niyang bunga ng pananaliksik. Lumilikha ito ng apoy na napakalakas sumipsip na sinusunog at nilalamon nito ang depensibong mahika at ginagawang gatong. Sa teorya, isa itong perpektong spell na hindi kayang harangin. Ang tanging disbentahan nito ay ang paggamit ng ilang bihirang materyal upang magawa ito. Ayon kay Varian, mabilis na napunit at natupok ang harang ni Ariel, kaya't ang apoy ng kasakiman ay lumaki at lumakas pa. Sinubukan niyang iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang banal na mata. Ang paggamit sa mahiwagang kapangyarihang iyon ay nagbigay sa kanya ng sapat na oras para maglagay ng isa pang harang. Nang bumigay ang unang patong, sinalo naman ng pangalawang patong ang bagsik ng ipinagbabawal na mahika. Gaya ng inaasahan, ang pangalawang harang ni Ariel ay kinain din ng apoy sa loob lamang ng ilang segundo. Sa takot sa pinakamasama, itinapon niya ang isang spell memory pouch kina Bella at Gray. Naisip niyang kapag nakita ni Heathcote ang pouch, malalaman na ng lalaking iyon ang gagawin. Sa halip na kunin ang ebidensya at tumakbo, naglagay ng sariling barrier si Bella. Nagpapanik na si Ariel. Anggap na niyang maaring katapusan na niya ito, pero hindi dapat pati na sa mga estudyante niya. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Bella na iwan ang kanyang profesor sa gitna ng laban gayong may natitira pa siyang lakas. Ipinunto ni Ariel ang pangako na binuo nila bago ang misyon na ito. Napagkasunduan nilang lahat na kung may mangyaring masama, dapat unahin ang kaligtasan. Malinaw na hindi natural ang mahika ni Varian. Ang kaya lang gawin ni Ariel ay bumili ng oras gamit ang kanyang mabilis na humihinang mga depensibong salamangka. Habang nakikipagtalo sa kanyang estudyante, tuluyang nasira ang depensibong salamangka na iyon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mahika, at agad itong sinalo ni Bella. Ang kanyang manipis na harang ay kahangahangang pumantay sa lakas ng gluttony flame. Sinuri ni Bella ang atake ni Varian at napagtantong hindi ito ganoon kalakas. Kailangan lang nito ng bahagyang naibang uri ng depensang mahika para kontrahin. Nang makitang tumigil ang kanyang apoy, muntik nang bumigay si Varian. Ang teorya ng kontramahika para sa spell na ito ay alam lamang ng ilan,
Kaya paano ito nalaman ng isang hamak na estudyante? Walang pakialam na sagot ni Bella na may isang espesyal na nagturo sa kanya ng bagong teorya kamakailan. Dahil dito, mas madali nang intindihin ang bawat spell. Muntik nang sumabog si Varian, at ngayon ay tuluyan na siyang nababaliw, akala niya ay may nagtraidor sa kanya mula sa kanyang mga kasamahan, at gusto niyang malaman kung sino ito. Sa inosenteng ekspresyon, itinago niya ang pagkakakilanlan ng kanyang tagapagturo, isang estudyante lang mula sa kurso ng pag-iskrima na nagbukas ng mundo ng mahika sa kanya. Buong tiyaga niyang inilahad ang ilang nakakabaliw na ideya tungkol sa teoryang mahika. At dahil sa likas na henyo ni Bella, natural na nabuo ang lahat ng impormasyon. Biktima si Varian ng isang matagumpay na rage bite. Tingnan mo ang mga ugat ng lalaking ito, pre. Puputok na. Ganyan ka na ba kagalit kaya gagamit ka pa ng kahina-hinalang kristal para mas palakasin ang iyong atake? Sa pagdurog ng kristal, ang mga kaluluwang nakakulong dito ay lumabas para lalong magpakain sa apoy. Sa puntong ito, ang apoy ay mas mukhang isang sentient na hayop kaysa isang walang buhay na spell. Maaring gumagawa ng krimen laban sa mahika at sangkatauhan si Varian, pero astig tingnan ang spell niya. Gayunpaman, tinataya ni Bella na kaya pa ng kaniyang harang ng kaunti. Sa abot ng kaniyang makakaya, marahil ay makakaya niyang magtagal ng 1 minuto pa. Dahil abala siya sa depensa, kailangan ni Ariel na bumawi sa opensa. Gamit ang kaniyang banal na mata, nagpakatutok ang profesor na pula ang buhok. Nakikita ng malinaw ang daloy ng mahika. Natanaw niya ang isang lugar kung saan partikular na manipis ang mga apoy. Kung makakapaglabas siya ng mana sa labas ng harang, maaring makalusot si Ariel. Bumuo siya ng mga nagliliyab na hibla ng mana para malayang dumaloy sa matibay na harang ni Bella. Mula sa kanyang posisyon papunta kay Varian, malinaw ang daan ni Ariel para sa isang tiyak na atake. Sa kasamang palad, masyadong mahina ang kanyang paikot-ikot na mga hibla ng mana para makaluso sa mga apoy ng kasakiman. Unti-unti itong nawala hanggang sa tuluyang mapatay. Tumawa si Varian sa kaawa-awang tangkang pagkontra. Sa pagkakalala ni Gray, ang offensive magic ni Professor Ariel ay isa sa pinakamahina sa mga staff. Ibang bagay ang kanyang espesyalidad. Dahil sa katangian ng apoy, malamang nilamon din nito ang likas na mahinang opensiba niya. Kailangan nilang mag-isip ng paraan para tapusin ito agad. Ramdam na ni Bella ang pagod. Ang kanyang tindig ay humihina, at ang kanyang pagkakahawak ay nanginginig. Baka bumagsak na ang harang anumang segundo. Kaya naman sinubukan ni Ariel na patakbuhin ang mga estudyante niya para maging ligtas kanina. Sa pagkaubos ng lahat ng opsyon, oras na para sa pangunahing laban kung saan papasanin ni Gray ang responsibilidad. Basta sinabi ni Gray na, hindi ako ang mananalo. Nabasa ni Professor Ariel ang binabalak niya, at binalaan si Gray na huwag nang gamitin muli ang kanyang misteryosong kapangyarihan. Ang paggamit nito ng maaga ay maaring maging sanhi, upang hindi na gumaling ang kanyang braso, o maaari pa siyang patayin nito. Gayunpaman, mas mabuti nang mamatay ng mag-isa kaysa mamatay silang tatlo, hindi ba? Isa pa, wala silang dapat ipag-alala. Mabilis na nakalusot ang MC sa apoy ng kasakiman. Nagpasilay ng nakamamatay na pulang ilaw sa kabilang panig na nakita ni Varian. Ang huling nakita ng baliw na professor ay ang perpektong taga ni Gray na may kasamang talsik ng sarili niyang dugo. Sinusubukan pa ring intindihin ng utak niya ang nangyari habang nakahiwalay na ang ulo niya sa katawan.